Sa sandaling imulat ko ang aking mga mata, naramdaman ko ang isang kasiyahan na dumating. Isang magandang dalaga na nakasuot ng uniforme ng flight attendant ay nakahiga sa kama. Alan, anong nangyari sa'yo? Napagtanto ko na ako ay nabuhay muli 10 araw bago ang pagdating ng katapusan ng mundo. At pagkatapos ng pagdating ng katapusan ng mundo noong nakaraang buhay, isang napakalakas na malamig na alon ang dumating at ang buong mundo ay naging isang nagyayelong mundo. At pagkatapos ng malamig na alon, sumunod ang pagsabog ng zombie virus at ang galit ng napakalaking tsunami. Ang buong mundo ay nalunod sa tubig dagat, naging isang mundo ng tubig. Ang pinakamalungkot ay, lahat ng tao ay mayroon lamang isang taon ng enerhiya ng oras mula sa simula. Kapag naubos ang enerhiya, mamamatay sila. Upang mabuhay, kailangan mong iwasan ang mga kalamidad habang patuloy na kumukuha ng enerhiya ng oras. At mga supply upang mapanatili ang buhay. At ako sa nakaraang buhay ay namatay sa mundo na napakasama at puno ng mga zombie. Sa muling pagkabuhay na ito, tiyak na magiging Panginoon ako ng mundong ito. At ang unang bagay na ginawa ko ay ang gumawa ng isang ligtas na bahay para sa katapusan ng mundo. Bumili din ako ng maraming supply para mabuhay, at nag-order ng isang heavy truck para sa katapusan ng mundo, isang camper van, at isang malaking luxury yacht. At matapos gawin ang lahat ng ito, 2.5 oras na lamang bago ang katapusan ng mundo. Nang si Xiao Yang ay maghanda na magmaneho patungo sa kanlungan. Tumunog ang telepono. Tiningnan nito ni Xiao Yang, ito ay tawag mula sa Purple Mountain isa, ang kanyang kapatid sa ama na si Xiao Ren. Narinig ang mapanlinlang na tawa ni Xiao Ren. Kung ayaw mong mapahamak ang iyong kasintahang si Mu Wanqing, pumunta ka agad sa villa sa Purple Mountain. Nagulat si Xiao Yang. Paano nasangkot si Mu Wanqing? Dahil ikaw mismo ang dumating. Hindi na ako kailangan pang hanapin ka pa. Mabilis na nagmaneho pabalik si Xiao Yang, at sa daan ay hindi nakalimutang tumawag sa kanyang stepmother na si Zhang Li. Upang pumunta sa villa sa Purple Mountain para makipag-usap ng maayos. Ang mag-inang ito walang maiiwan. Pagdating sa pintuan ng villa, nakakita ng isang commercial van at isang Lamborghini na nakapark sa pintuan. Nang makita si Xiao Yang na bumalik, bumaba si Xiao Ren mula sa Lamborghini, at mula sa likod ng van ay lumabas din ang 8 o 9 na tao. Si Mu Wanqing ay may tape sa bibig, nakatali ang 2 kamay, at inilabas mula sa sasakyan. Sa likod ay sumunod ang kaklase na si Wang Min na nakilala noon sa Haijiao Restaurant. Nang makita ni Xiao Yang si Wang Min, nahulaan na niya kung ano ang nangyari. Itinuro ni Xiao Yang ang villa, syempre sa loob tayo mag-usap. Tingnan mo ang labas, ginawa mo itong parang kulungan. Kailangan kong makita kung ano ang ginawa mo sa loob para masira ito. Galit na sabi ni Xiao Ren. Pagkapasok pa lang sa villa, si Xiao Yang ay pinigilan mula sa likuran at hinanap ang buong katawan. Nang matiyak na walang nakatagong sandata, saka siya pinakawalan. Tingnan mo ang gawa mo. Ginawa mong kung ano ang aking villa, ginawa itong parang isang silungan. Naglalaro ka ba ng pang-aagaw ng buhay? Nang makita ni Xiao Ren na ang villa ay binago ng hindi maganda, galit na sabi niya. Hindi siya pinansin ni Xiao Yang. Sa halip ay itinuro si Mu Wanqing at mahinang sinabi, pakawalan mo siya. Wala akong relasyon sa kanya, ginagamit mo siya upang takutin ako. Dahil wala kang relasyon sa kanya, mas madali ito. Napakalinis at magandang dalaga. Ako rin ay naakit. Tamang-tama ngayong gabi, mag-enjoy ako, hindi ka ba tututol haha? Habang sinasabi ito ni Xiao Ren, binubuksan niya ang buttons ng kanyang kwelyo. Bakit sobrang init sa loob ng bahay na ito? Baka hubarin ko na ngayon? Paano kung magbigay ako ng live performance, Xiao Yang? Nang marinig ito ni Mu Wanqing, umungol siya ng 2 beses. Bilang pagtutol, ngunit nanatiling kalmado, tinitigan lamang ng masama si Xiao Ren. Parang gusto siyang kainin. Hindi maiwasang humanga si Xiao Yang, ang babaeng ito ay karaniwang tahimik at mahinahon. Pero kapag nasa panganib, siya ay matapang. Kahit na nakikipagtingin siya sa pamamagitan ng mga mata, hindi rin nagpakita ng labis na tensyon si Xiao Yang. Sa halip ay mahinang sinabi, Xiao Ren, paano kung itali mo ako? Ang alitan nating 2, tayo ang magresolba. Tumawa si Xiao Ren, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Walang magawa na sinabi ni Xiao Yang, sinasabi mo, inaapi mo ang isang babae. Lalaki ka pa ba? Biglang naging malibog ang tingin ni Xiao Ren kay Mu Wanqing at sinabi, kung lalaki ako. Panoorin mo na lang ang aking pagganap, hindi ba? At sinubukang hilahin ang damit ni Mu Wanqing. Sobra na ang pagbibigay ko sa iyo ng mukha. Sa sandaling magsalita si Xiao Yang, bigla siyang kumilos. Direkta niyang tinamaan ng palad ang lalamunan ng 2 tao sa likuran. Dahil sa sakit, otomatiko nilang iningatan ang kanilang lalamunan. Direktang naghintay ng tamang pagkakataon si Xiao Yang. At sinuntok ang dibdib ng bawat isa. Agad na yumuko ang 2 tao na parang hipon sa lupa, na wala ng kakayahang lumaban. Ngumiti ng malamig si Xiao Yang. Akala ba nila walang silbi ang kanyang 10 taon sa katapusan ng mundo? Kahit na siya ay maingat. Pero sa mga taong nagbabanta sa kanyang buhay, siya ay lubos na malupit at walang awa. Lahat ng tao sa loob ng bahay na ito ay hindi tiyak na kalaban niya. May tiwala siya na mailigtas si Mu Wanqing mula kay Xiao Ren. Bago pa sila makareact,
Diretso siyang tumakbo kay Xiaoren, balak na agawin si Xiaoren muna. Bago pa man siya makalapit. Nakareact na si Xiaoren. Bigla siyang kumuha ng isang itim na revolver mula sa kanyang baywang. At itinutok kay Mu Wanqing. Kung kikilos ka pa, papatayin ko siya, sigaw ni Xiaoren kay Xiaoyang. Biglang huminto si Xiaoyang. Putang ina, may bar pala ang batang ito. Ito ay medyo hindi inaasahan. Kahit na hindi alam kung totoo o hindi rin nais ni Xiaoyang na ipusta ang buhay ni Mu Wanqing. Dahil may nagdala na sa kanya sa harap niya. Mas mabuti na siya ay iligtas upang magdagdag ng konting kasiyahan sa kanyang buhay sa katapusan ng mundo. Si Xiaoyang ay nagsabi at umatras ng isang hakbang. Habang nag-aalangan, biglang pumasok ang dalawang tao sa villa. Sina Zhang Li at Wang Zhenyon. Nang makita ang eksena sa loob ng bahay, pareho silang nagulat. Hindi ba para makipag-usap? Bakit nag-aaway na kayo? Pati ang anak niya. May hawak pang baril, walang alam sa mundo. Ang paghawak ng baril ay labag sa batas. Ibaba na ang baril. Para kay Xiaoyang na walang silbi, kailangan pa bang makipagsapalaran ng ganito? Sinaway ni Zhang Li ang kanyang anak. Tiningnan siya ni Xiaoren at sinabing wala kang pakialam dito. Pagkatapos ay tumingin kay Xiaoyang at sinabi, Xiaoyang, kung gusto mong tapusin ito ngayon, ibigay mo sa akin ang lahat ng pag-aari mo, kasama ang villa. At pati na rin ang pagluhod at paghingi ng tawad. At ang babaeng ito, isang gabi ko lang siya gagamitin at ibabalik ko sa'yo. Gusto kong maranasan mo ang sakit na mawala ng minamahal. Nakita ni Zhang Li na hindi biro ang sinasabi ng kanyang anak at hindi niya alam kung paano siya akayin. Nagsalita si Wang Zhen, Xiaoyang, hindi ka ba dapat sumang-ayon agad? Kailangan bang may mamatay bago ka sumaya? Sumang-ayon ka kay Xiaoren. Kapag nagalit siya, baka tamaan ka pa ng 2 beses sa binti at sa susunod mong buhay, kailangan mong gumapang. Nang marinig ito ni Wang Zhen, sumunod si Zhang Li, tama, at itong babae, 1 beses lang naman walang mawawala sa kanya. Pangako, bukas bibigyan kita ng 1,000,000. Dalhin mo ang babaeng ito at lumayo kayo. Ito na ang huling kabutihang gagawin ko bilang iyong madrasta. Tama, Mu Wanqing, ikaw ay isang masamang babae. Si Ginoong Xiaoren ay maaaring makasama ka ng 1 beses. Payuhan kita na sumunod na lang para hindi mawala ang iyong buhay. Sinamantala rin ni Wang Min ang pagkakataon upang magpakabuti. Tiningnan sila ni Xiaoyang na nag-uusap. Sa sobrang galit, natawa na lang siya. Isang maliit na pagkakamali ko at pinahintulutan ko kayong magkaroon ng ganitong maraming eksena. Tiningnan niya ang oras. 11:30 ng gabi. Dumating na ang pagkakataon. Dapat nang matapos ang lahat. Pagdating ng 12:00 ng hating gabi, ang lahat ng tao sa loob ng bahay ay nakaramdam ng matinding kirot sa ulo, kasabay ng pagring sa tenga. Kasama na si Xiaoyang. Ngunit naranasan na ni Xiaoyang ito, may handa na siya. Ang iba ay hindi. Ang biglaang kirot ay nagpasakop sa lahat na hawakan ang kanilang ulo at yumuko ng masakit. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Xiaoyang. Bigla siyang may hawak na batuta panlaban sa kabuluhan. Habang walang nakakapansin, pinalo niya ang baril sa kamay ni Xiaoren at agad na kinuha ito. Upang subukan kang totoo ang baril. Diretso siyang bumaril sa binti ni Xiaoren. Isang putok ng baril kasabay ng sigaw ni Xiaoren. Nagulat ang lahat sa loob ng bahay. Binti ko. Umiiyak si Xiaoren habang hinahawakan ang kanyang binti. Xiaoyang, maglakas loob ka. Nagawa mong bumaril. Patay ka na. Sumigaw si Zhang Li na pinipigilan ang sakit ng ulo. Totoo ang baril na ito. Nasiyahan si Xiaoyang. Madali na ang susunod. Tiningnan niya ang kaliwang braso niya. Doon ay nakasulat, 00 taon 300 at 64 araw 23 oras 59 minuto 50 segundo. Ang sunod-sunod na galaw niya. Tumagal lamang ng 1 segundo. Hinila ni Xiaoyang si Mu Wanqing sa likod niya at kinalag ang tali niya. Pagkatapos ay itutok ang baril sa ulo ni Xiaoren at sinabi sa iba, nakita ba ninyo ang oras sa inyong kaliwang braso? Lahat ay napatingin sa kaliwang braso at natulala. Kung ayaw ninyong barilin ko siya. Diretso niyang hinawakan ni Xiaoyang ang kaliwang kamay ni Xiaoren at malamig na sinabi, gamitin ang isipan, ilipat ang oras na ito sa akin. Iwan mo lang sa sarili mo ang 10 minuto. Natatakot na si Xiaoren dahil sa tama ng bala sa binti. Kahit alam niyang wala itong mabuting idudulot sa kanya, takot talaga siyang mamatay kaya sinunod niya agad. Ang oras ni Xiaoren ay naging 10 minuto na lang. Tiningnan ni Xiaoyang ang nadagdag na oras at itinutok ng mariin ang baril sa ulo ni Xiaoren. Sinabi sa iba, at kayo, kung ayaw ninyong mamatay si Xiaoren, gawin niyo ang sinabi ko. Huwag kang magalit, Xiaoyang. Huwag saktan si Xiaoren. Susunod na kami. Agad na lumapit si Wang Jian upang magpayo. Nakita ni Xiaoyang na mas nag-aalala si Wang Jian kay Xiaoren kaysa kay Zhang Li. Nag-alinlangan siya, bakit laging ikaw? Nagtataka ako, anak mo ba si Xiaoren? Natamaan si Wang Jian at Zhang Li at biglang naging hindi natural ang kanilang mga mukha. Nang makita ang kanilang ekspresyon, nagising si Xiaoyang, naku, Xiaofeng. Niloko ka. Haha, kaya pala laging naroon si Wang Jian. Talagang kapitbahay na si Wang. Walang makakapigil.
Ngayon, ako si Xiaoyang ang maglilinis ng pamilya mo bilang kabayaran sa pagkakautang ko sa iyong pagbubuntis. Kayo talaga ay isang masamang mag-asawa. Kaya pala si Xiao Ren ay may mukhang baboy dahil kamukha niya si Wang Jian. Mali, sabi ni Xiaoyang na may panunuya. Narinig ito ni Wang Jian. Ngunit hindi makapagsalita dahil sa galit, pinilit na lang niyang tiisin. Huwag na kayong magtagal. Lumapit kayo agad at ilipat ang oras sa akin. Alam ninyo, kaya ko siyang patayin ngayon din. Itinutok ni Xiaoyang ang baril sa ulo ni Xiao Ren at nagmadaling utos ni Wang Jian, bilisan mo. Gawin mo ang sinasabi niya, bukas bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 1,000,000 gantimpala. Alam ng lahat na hindi biro si Xiaoyang. Bagamat nag-aalala sila na ang paglipat ng oras na ito ay makakaapekto sa kanila, nakita nilang wala namang pagbabago kay Xiao Ren matapos niyang gawin yon. Dagdag pa, may pera pa silang makukuha, 1,000,000 yon, kaya sunod-sunod nilang ginawa yon. Tumawa ng masaya si Xiaoyang habang pinagmamasdan ang enerhiya ng oras na nakuha niya mula sa 11 katao sa kanyang braso. Maaari na kayong umalis. Sipa ni Xiaoyang si Xiao Ren pabalik, nasusuklam akong dumihan ng dugo ng bastardong ito ang villa. Sa totoo lang, maaaring patayin na lang sila ni Xiaoyang, bigyan sila ng pag-asa, at pagkatapos ay durugin ito. Hindi ba yon mas nakakagaan ng loob? At makakaiwas pa siya sa abala ng paglilinis ng kanilang mga bangkay. Agad na inalalayan ni Zhang Li at Wang Jian ang sugatang si Xiao Ren. Galit na sabi ni Wang Jian kay Xiaoyang, Xiaoyang, anuman ang iyong paninindigan sa pagpaputok mo ng baril na yon. Hintayin mong mabulok ka sa bilangguan. Inutusan niya ang mga tao na isakay si Xiao Ren sa kotse at magtungo sa ospital. Habang hindi napapansin ni Xiaoyang, susubukan din sana ni Wang Min na tumakas, ngunit hinarang siya ni Mu Wanqing at sinampal ng 3 beses sa mukha. Dumugo ang kanyang labi. Itinuro sa akin ng aking kapatid mula pa noong bata ako kung sino ang mabuti sa atin. Doblehin natin ang kabutihang ibabalik. Kung sino ang gustong manakit sa atin, doblehin din natin ang paghihiganti. Hindi ako naghahanap ng gulo pero huwag ninyong isiping madali akong apihin. Mula ngayon, sa tuwing makikita kita, sasaktan kita at gagawin ko ito. Si Wang Min ay napatingin sa malamig na mga mata ni Mu Wanqing. Bigla niyang naramdaman na para siyang ibang tao. Ito ba ang dalisay at matamis na campus beauty ng kanilang paaralan? Pinilit niya siyang matakot. Natakot si Wang Min, hindi man lang nagsalita at tumakas ng gusgusin. Walang koteng naghihintay sa kanya sa labas, nakalimutan na siya ng lahat. Bigla siyang nakaramdam ng lamig. Ano ito? Masyado ba akong natatakot? Sa mainit na villa, napatitig si Xiaoyang kay Mu Wanqing na parang ibang tao. Nagsisisi siya, ngayon, ikaw ang naapektuhan dahil sa akin. Bago pa man matapos si Xiaoyang, humagulgol si Mu Wanqing at yumakap sa kanya. Isang lambot ang dumampi sa kanya, isang mahinang halimuyak ang pumuno sa kanyang ilong. Si Xiaoyang, na hindi handa, ay tuluyang nalito. Hinaplos niya ang likod ni Mu Wanqing, marahang inaalo siya. Dahan-dahan, naunawaan niya. Ang babaeng ito ay laging kinakabahan at natatakot, pero pinilit niyang magpakatatag hanggang ngayon. Nang matapos ang panganib, sa wakas ay hindi na siya makayanan. Ang kanyang tibay ng loob ay humanga kay Xiaoyang. Samantala, ang damdamin ni Mu Wanqing ay magulo rin. Hindi niya alam kung bakit, nang halos hindi na siya makayanan, niyakap niya si Xiaoyang, parang natural lang ang lahat. Natatakot din siya, mula nang lokohin siya ni Wang Min at itali sa kotse, takot na takot siya. Nang bumaba siya ng kotse, nakita niya si Xiaoyang at nalaman niyang ginamit siya ng mga taong ito bilang panakot kay Xiaoyang. Bigla siyang hindi na natakot. Walang dahilan, isang pakiramdam lang o siguro ang intuwisyon ng babae. Kapag nandyan si Xiaoyang, walang mangyayaring masama. Ganyan sila nagyakapan sandali. Nang huminahon na ang kalooban ni Mu Wanqing, nahiya siyang bitawan si Xiaoyang. Bigla niyang nakita ang oras na nakalagay sa kanyang kaliwang braso. Nagtatakang tanong niya, Xiaoyang, ano ito? Tila marami kang alam. Nawala ang babae sa kanyang yakap, nakaramdam ng kawalan si Xiaoyang. Hindi ba pwedeng yakapin pa kita sandali? Ito, hindi ko maipaliwanag sa iyo sa isang saglit, pero tandaan mo lang ito, huwag hayaang maging 0 ang oras na ito. Dahil mamamatay ka. Seryosong sabi ni Xiaoyang. Natigilan si Mu Wanqing. Kung totoo ang sinabi ni Xiaoyang, ang mga taong iyon ay may natitira pang wala pang 0 minuto. Ibig bang sabihin? Hindi siya nangahas mag-isip. Galit man siya sa mga taong iyon, hindi niya naisip na patayin sila. Ang tindi ba ni Xiaoyang? At ang paraan ng pagpaputok niya ng baril, walang pag-aalinlangan. Kalmado at mahinahon. Maaaring matibay ang kanyang loob o totoong nakapatay na siya. Pakiramdam ni Mu Wanqing, biglang naging kakaiba si Xiaoyang, isang bahagyang takot ang kanyang naramdaman. Gabing-gabi na. Sa tingin ko dapat nang umuwi. Gusto nang umalis ni Mu Wanqing. Hindi ka na makaalis. Mahinang sabi ni Xiaoyang. Namilog ang mga mata ni Mu Wanqing. Ano nang ibig sabihin ng hindi na makaalis? Ano ang gagawin niya sa akin? Nag-iisip si Mu Wanqing nang marinig niya si Xiaoyang sa labas ngayon. Bumababa na ang temperatura sa negatibo 30 degrees. Lalabas ka, mamamatay ka sa lamig. Natawa si Mu Wanqing. Tag-araw ngayon, mamamatay ba ako sa lamig?
Binuksan niya ang pinto at isang malamig na hangin ang pumasok. Nakapagtatapang ang lamig. Natigilan si Mu Wanking sa isang mabilis na sasakyan sa paikot-ikot na daan ng bundok Zijin. Sumisigaw si Xiaoren sa loob, "Ma, patayin mo si Xiaoyang para sa akin." "Anak, sigurado ka, gaganti si nanay para sa'yo. Papanagutin ko si Xiaoyang." Galit na sabi ni Zhang Li, "Bukas, hahanap ako ng koneksyon, ipakakulong muna si Xiaoyang. At gagawa ako ng paraan, palihim siyang patayin." Ang ngiti ni Wang Jian ay nakakatakot at malamig. "At ang oras sa braso ko ay 1-0 segundo na lang. Bakit mayroon akong masamang kutob? Ano ito?" Tinignan ni Xiaoren ang oras sa kanyang braso at nagsabing may takot, naging 0 na ang oras. Nanatili si Xiaoren sa kanyang posisyon, walang kilos, patay na may dilat na mga mata. "Anong nangyari sa'yo, anak?" Sabay na sigaw ni Zhang Li at Wang Jian. Sumigaw si Wang Jian sa driver. Halos masira ang puso ni Wang Jian at Zhang Li. "Ang anak namin ay maayos lang kanina, paano biglang naging ganito?" Ang kanilang puso ay biglang parang nahulog sa yungib ng yelo. "Kung may mangyari kay Xiaoren, tiyak na gagawin kitang masahol pa sa kamatayan," sabi ni Zhang Li na may pulang mga mata at minigipit ang ngipin. Ngunit pagkatapos, ang lahat ng ingay ay biglang tumigil. Ang sasakyan ay biglang sumugod palabas ng kanto at nahulog sa bundok. Si Wang Min, nakakalabas lang ng villa area, ay hindi kalayuan. Ngayon siya ay nanginginig sa lamig. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging napakalamig ang mainit na panahon. At ang patuloy na pagbawas ng oras sa kanyang braso ay nagdulot ng takot sa kanya. "Lakas loob mo akong banta. Hindi ka magtatagal na mayabang. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipapaluhod kita na parang aso at magmamakaawa sa akin." Nanginginig ang boses ni Wang Min, ang dugo sa kanyang labi ay nagyelo na parang mga piraso ng yelo. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay bumagsak ng tuwid sa lupa, may ngiti pa sa kanyang mga labi. Matagal nang umatras si Mu Wanking sa loob ng bahay. Ang pakiramdam niya ay parang panaginip, hindi makatotohanan. Anong nangyari sa mundong ito? Bakit biglang naging sobrang lamig? Bakit may oras na lumalabas sa braso? Ang lahat ng kakaibang ito, paano ito ipapaliwanag? Mayroon bang tao na makapagpapaliwanag sa kanya? Tumingin si Mu Wanking kay Xiaoyang na nagpapakain ng maliit na uwak. Naaalala ang mga pangyayari noong mga nakaraang araw, lalo niyang naramdaman na may problema kay Xiaoyang. Parang alam na niya ng maaga ang lahat. Dati akala niya na ang paggawa niya ng Apocalypse Shelter ay dahil sa pagkahumaling. May problema sa isip. Ngayon, mukhang may kakayahan siyang makakita sa hinaharap. Anong uri siyang tao? Lumapit siya kay Xiaoyang, gustong makakuha ng sagot. Xiao, mukhang alam mong mangyayari ang lahat ng ito ng maaga. Bakit? Sabi ko, nanaginip ako, sabi ni Xiaoyang na nakatingin kay Mu Wanking at mumingiti. Nag-isip si Mu Wanking at tumango. Mukhang iyon lang ang paliwanag. Ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ng malamig na alon, ang kalahati ng mundo ay mamamatay sa lamig at gutom. Ngunit hindi pa tapos. Ang temperatura ng buong mundo ay mananatili sa ibaba ng 0 degrees sa loob ng 2 buwan. Sa panahong ito, magkakaroon ng lindol at ang mga patay ay magiging zombie. Ang mga hayop ay magbabago, mag-aani ng buhay ng mga nakaligtas. Ang panahon ay init. Sunod-sunod na darating ang baha, ang buong lupain ay lilubog sa tubig, mahinahong isinalaysay ni Xiaoyang. Ibinuka ni Mu Wanking ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Sobrang suwaswal na ito. Nakita ang mukha ni Mu Wanking na hindi naniniwala. Umiti ng bahagya si Xiaoyang at nagpatuloy, ngunit, sa tingin mo tapos na ito. Sa susunod, magiging mas mainit ang panahon, ang tubig ay sumingaw ng unti-unti, sasabog ang mga bulkan. Ang mga tao ay unti-unting mamamatay sa init at sa huli ay mawawala. Napabuntong hininga si Mu Wanking sa takot. Sobrang malungkot ito. Kung ganito nga, ano pa ang silbi ng mabuhay? Tinitigan niya ng mabuti ang mga mata ni Xiaoyang, gusto niyang makita kung nagbibiro siya. Ang kanyang mga mata ay walang kaguluhan. Parang nagsasaad lang siya ng katotohanan. Ang malamig na alon ay talagang nangyari, iyon ang patunay. Maraming tao ang mamamatay. Bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na si Muguang, at hindi maiwasang mag-alala para sa kanya. Gusto niyang tumawag kay Muguang, ngunit ang kanyang telepono ay kinuha na ng mga taong iyon. "Maaari bang tumawag sa aking kapatid?" Nag-aalala ako sa kanya, nakiusap si Mu Wanking. Siyempre. Inilabas ni Xiaoyang ang kanyang telepono, may signal pa. Hanap niya ang numero ni Muguang. Tinawagan niya, ngunit nagpakita na naka-off ang telepono. Napaiyak si Mu Wanking sa pag-aalala. Anong gagawin? Anong gagawin? May nangyari ba sa kapatid ko? Baka natutulog ang kapatid mo sa bahay. Nakatago sa kumot, hindi madaling mag-charge ng telepono, pinaamo ni Xiaoyang. Umiling si Mu Wanking. Impossible. Kaninang hapon tumawag siya sa akin at sinabi na may bagong trabaho siya sa dekorasyon, at ngayong gabi ay dadalhin niya ang boss sa bathing center para magpalipas ng gabi. Hindi siya uwi. Nagulat si Xiaoyang. Ikaw pala Muguang, kumuha ka rin ng trabaho sa dekorasyon ko. Bakit hindi mo ako inanyayahang magpalipas ng gabi sa bathing center? Medyo nag-aalala ako sa kanya, ngunit mag-freeze ka na lang sa bathing center.
Sa isip niya ganyan, ngunit sa salita ay pinaamo pa rin huwag kang mag-alala, may mainit na tubig at heating sa bathing center. Baka may magpapainit ng kama para sa kanya. Magiging okay ang kapatid mo. Hindi naniwala si Mu Wanking. Paano magkakaroon ng magpapainit ng kama? Lahat lalaki magkayakap. Nakakadiri naman. Ngunit, ang mainit na tubig at heating ay siguradong totoo. Napaginhawa siya nito. Bumuntong hininga si Xiaoyang, napakasimple pa rin. Nang makita ang manipis na damit ni Mu Wanking, sinabi ni Xiaoyang, maghintay ka rito saglit, kukuha ako ng mas makapal na pantulog para sa'yo. Maligo ka muna at isuot iyon, manatili ka lang dito ng maayos hanggang sa lumipas ang malamig na agos. Sabay tayong lalabas para hanapin ang kapatid mo, okay ba sa'yo iyon? Alam ni Mu Wanking na wala ring silbi ang magmadali ngayon. Wala nang magagawa kundi gawin yon muna. Pagkatapos ay kumuha siya ng pambabaeng pantulog mula sa kanyang space at ibinigay kay Mu Wanking at pinapunta siyang maligo. Buti na lang at lubos ang pagbabago ng villa, kung hindi ay hindi man lang siya makakaligo. Habang si Mu Wanking ay naliligo, si Xiaoyang ay kumuha ng iba't ibang gulay at karne mula sa space at inilagay sa ref, at naglabas din ng maraming merienda, inumin at prutas. Pati na rin ang beer at red wine, inilatag sa hapagkainan, mukhang napakamainit. Nasiyahan si Xiaoyang, kung may kandila pa, mas maganda. Ang mga nangyari kanina, talagang wala sa kanyang inaasahan. Noong una ay naisip niyang direktang tapusin ang mag-ina na yon, pagkatapos ay umuwi ng mag-isa at magpahinga ng komportable. Ngunit biglang dumating si Mu Wanking, sinira ang kanyang plano na mag-isa sa villa. Pero mabuti rin ito. May magandang kasama, nagdagdag ng kasiyahan. At ang aking mahal na maliit na uling. Si Xiaoyang ay tumingin sa maliit na uwak na si Mikyu na nasa hawla, busog at nakatingin sa kanya ng may pagtataka, at bigla siyang naantig. Ang maliit na uling na ito ay matagal nang itinuring siyang ina, napakamalambing. Minsan sa araw, kapag hindi nakikita si Xiaoyang, sumisigaw ito ng malakas, at titigil lamang kapag nakita siya. Ang maliit na mapagkawanggawa na ito. Habang abala si Xiaoyang sa paglalaro kay Mikyu, si Mu Wanking pagkatapos maligo ay nagsuot ng pantulog at lumabas. Lumingon si Xiaoyang at nakita. Diyos ko, ang babaeng bagong ligo ay talagang maganda, ano nga ba ang tawag doon? Nagmumula sa tubig na lotus, iyon nga, ang basa at maluwag na buhok. May pakiramdam ng pagkakatamad, kasama ang mukhang nakakabighani, kaya't si Xiaoyang ay medyo nataranta. Ang isang masikip na itim na pantulog ay nagpapakita ng kanyang tindig at magandang pangangatawan. Si Mu Wanking ay medyo kinakabahan sa titig ni Xiaoyang. Inaayos ang kanyang buhok at damit at nagtanong, ano, may mali ba? Natauhan si Xiaoyang. Wala, napakaganda mo lang, muntik na akong mabighani sa iyong alindog. Napangiti si Xiaoyang ng masaya. Pakiramdam ni Mu Wanking ay may mali siya ang kanyang mga mata. Gutom ka ba? May merienda sa mesa, kung sa tingin mo ay hindi ito nakakabusog, may pagkain sa ref. Pero ikaw na ang magluto, hindi ako marunong magluto ng maayos. Sumunod si Mu Wanking sa direksyon na itinuro ni Xiaoyang, at nakita ang mesa na puno ng merienda, prutas, at inumin, kaya bigla siyang natuwa. Katatapos lang ng villa ayusin at agad na inihanda ang pagkain. May ilang merienda na paborito ko pa. Kaya ba binili niya talaga ang listahan ng mga panustos para sa katapusan ng mundo na ginawa ko? Lalo siyang humanga kay Xiaoyang. Ang lalaking ito, tiyak na maraming sikreto ang naghihintay para matuklasan ko. Nang mahimasmasan, tumingin kay Xiaoyang at napansin na may dugo pa sa kanyang damit. Pinaalalahanan niya si Xiaoyang, gusto mo bang maligo na rin at magpalit ng damit? Nang marinig ito ni Xiaoyang, nagningning ang kanyang mga mata. CJ, nakita ni Mu Wanking ang kanyang masamang tingin at natakot na baka magkamali ito ng pagkakaintindi. Kaya mabilis niyang sinabi, wala akong ibang ibig sabihin, sa tingin ko lang mas magiging komportable ka pagkatapos maligo. Napatawa si Xiaoyang. Hindi na kita asarin, maliligo na ako. Kung gutom ka, kumain ka. Kung uhaw ka, uminom ka, ituring mo na lang itong sarili mong bahay. Pagpasok sa banyo, basbas pa ito. Nang maisip ang eksena kung saan naligo si Mu Wanking dito, medyo nanginig ang puso ni Xiaoyang. Nang makatapos ng mainit na paligo, kumuha si Xiaoyang ng isa pang pantulog mula sa kanyang space, at pinili pa niya ang halos kamukha ng suot ni Mu Wanking. Para mas mukha silang magkasunod na damit. Naglakad si Xiaoyang papunta sa sala, at natagpuan si Mu Wanking na nag-isip habang nakatingin sa bintana. Narinig ni Mu Wanking ang ingay at lumingon, at nagulat nang makita ang suot ni Xiaoyang. Sinadya ba niya? Bakit halos pareho ang suot namin? Gayunpaman, bagay naman sa kanya ang suot. Si Xiaoyang ay may taas na 1 metro at 80 sentimetro, kahit walang gaanong kalamnan. Pero proporsyonado ang katawan, at may mukhang artista, may matalas na kilay at maliwanag na mga mata. Tila masayahin at gwapo. Ang ganitong itsura ay talagang bagay sa panlasa ni Mu Wanking. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pumayag siyang kumain kasama si Xiaoyang bago ang katapusan ng mundo. Kung si Xiaoyang ay isang matabang matandang lalaki, kahit na siya ang malaking kliyente ng kanyang kuya sa pagsasaayos, hindi siya sasama. Ano ba ang iniisip mo kanina?
Tila sobrang focus. Pakiramdam ko lang napakaswerte ko. Napakalamig sa labas. Pero ako naman ay nakinabang sa sakuna, hindi na kailangang magdusa sa malamig na gabi na gutom at ginaw. Tinitigan ni Mu Wanking si Xiaoyang ng seryoso. At sinabi ang nasa kanyang puso. Napangiti si Xiaoyang at inilabas ang isang upuan sa mesa. Nasenyasan si Mu Wanking na umupo, huwag ka nang matigilan, halika na at kumain. Ngumiti ng bahagya si Mu Wanking at umupo ng maayos. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ni Boss Xiao. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Xiao Zong, malayo naman pakinggan. Iminungkahi ni Xiaoyang. Kumindat si Mu Wanking, ano ang tawag doon? Nag-isip si Xiaoyang. Tawagin mo akong Kuya Xiao. Bahagyang nag-isip si Mu Wanking, tumango at sinabi. Dahil mas matanda ka naman sa akin. Masaya si Xiaoyang, sunod na nagtanong. Ano naman ang itatawag ko sa'yo? Si King Mimi. Namula ang mukha ni Mu Wanking. Parang hindi angkop, kaya tawagin mo na lang akong Wanking. Tumawa si Xiaoyang. Habang binubuksan ang isang bote ng red wine, nagbuhos ng 2 baso, inabot kay Mu Wanking ang isa. Halika, Wanking, toast tayo. Nag-alinlangan si Mu Wanking, ngunit tinanggap pa rin ang baso, hindi ako marunong uminom ng alak. Pero itong baso ngayong gabi ay inumin ko. Itinaas niya ang baso. Nag-clink ng baso kay Xiaoyang, itong baso ay para sa'yo, salamat Kuya Xiao. Agad siyang pinayuhan ni Xiaoyang, kung hindi marunong uminom huwag mong ubusin, dahan-dahan lang. Makipag-inom ka sa akin ng matagal. Ngumiti si Mu Wanking ng hiya, napakasunod ni Mu Wanking na sumimsim ng kaunti. Si Xiaoyang naman ay itinaas ang ulo, inubos ng isang lagok ng masaya. Sa oras na yon, sa labas, malakas ang hangin, umuugong ang salamin, taliwas sa mainit na ambience sa loob ng villa. Sa buong subdivision ng villa, halos lahat ng bahay ay nagsindi ng ilaw, marahil dahil sa biglaang lamig na nagpaggising sa lahat. Sa mga dormitoryo ng unibersidad sa paanan ng bundok, maingay at magulo. Walang tigil ang mga hiyawan. Ang buong lungsod, dahil sa biglaang sakit ng ulo noong una, nagdulot ng hindi mabilang na aksidente sa sasakyan, pagkatapos ay dumating ang malamig na hangin, na lalong nagpabagabag sa lungsod na gusot na. Naging mas magulo pa. Lahat ng tawag para sa tulong ay napuno pero walang silbi. Lahat ng taong nasa labas, maliban sa mga nakahanap ng tamang masisilungan. Karamihan ay namatay sa lamig, kahit na magtago sa loob ng kotse ay walang silbi. Unti-unti, ang lungsod ay naging mas tahimik hanggang sa walang ingay, para sa lahat ng tao sa mundo. Ito ay isang gabing walang tulog. Tulad ngayon, sina Xiaoyang at Mu Wanking sa Zhejiang Mountain Villa. Walang anumang antok. Pinalitan ni Mu Wanking ang alak ng inumin at patuloy pa ring nag-inuman kasama si Xiaoyang. Habang mas marami silang napag-usapan, unti-unti silang naging mas malapit at naging mas maayos ang kanilang samahan. Si Xiaoyang ay nalaman na si Mu Wanking ay ulila mula pagkabata at si Kuya Muguang ang nagpalaki sa kanya. Ang magkapatid ay nagtutulungan, si Muguang ay maagang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho at suportahan ang edukasyon ng kanyang kapatid. Ang dalawa ay dumaan sa napakahirap na paglalakbay para mabago ang kanilang kapalaran. Pareho silang nagpursige, si Muguang ay nagtatrabaho ng husto hanggang ngayon ay wala pa siyang asawa. Si Mu Wanking naman ay masigasig na nag-aaral, hanggang ngayon ay wala pa siyang naging nobyo kahit maraming manliligaw sa paaralan. Maging mula sa ibang paaralan pero hindi niya pinapansin. At si Mu Wanking, nalaman din niya ang alitan ng pamilya ni Xiaoyang. Ang dalawang magkatulad ang kalagayan ay tila mas naging malapit ang loob. Nag-usat sila hanggang sa madaling araw, saka lang sila inantok. Matulog na tayo, sabi ni Xiaoyang. Tumayo si Xiaoyang at sinabi yon. Nalito si Mu Wanking, parang gusto niyang sabay kaming matulog. Saang kwarto ako matutulog? Tumawa si Xiaoyang. Maraming kwarto. Kahit saan mo gusto. Iminumungkahi ko sa ikatlong palapag, maganda ang tanawin doon. Malapit tayo sa isa't isa. Namula si Mu Wanking. Si Xiaoyang naman ang kanyang mga sinasabi. Laging nakakapag-isip ng mali siya, pero tumango siya at pumayag dahil mas ligtas ang pakiramdam niya. Bumaba si Xiaoyang sa basement 2, nagdagdag ng uling sa boiler, pagkatapos ay dinala si Mu Wanking sa ikatlong palapag. Inilagay niya siya sa katabing kwarto ng master bedroom, tiniyak na mainit at walang hangin, saka siya bumalik sa sarili niyang kwarto. Tiningnan niya ang cellphone, mag-aalas 5 ng umaga, may signal pa. Habang may signal, binuksan ni Xiaoyang ang isang mapa, at nag-download ng buong mapa ng lungsod ng Hai at ng timog kanluran ng Long Country. Isang tatlo ay namapa ng isang bundok na lungsod. Pagkatapos noon, humiga siya sa kama. Nakatulog siya ng payapa. Nagising siya sa isang katok. Gising ka na ba? Narinig niya ang boses ni Mu Wanking. Tiningnan niya ang oras, tanghali na. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto. Ano yon, Wanking? Nagluto ako ng isang kaldero ng pansit. Kung gutom ka, bumaba ka at kumain. Narinig ito ni Xiaoyang at nagulat na nagtanong. Marunong ka bang magluto? Nahiyang sumagot si Mu Wanking, pansit at instant noodles lang ang kaya ko. Hindi ako marunong ng iba. Nalungkot si Xiaoyang, hindi rin siya marunong magluto. Pero marami akong supplies gaya ng self-heating pot at hotpot ingredients.
Mayroon ako lahat, gusto mo bang kumain ng hotpot? Nanlaki ang mata ni Mu Wanking. Medyo hindi makapaniwala na sinabi, nakita ko sa ref na may maraming gulay at karne, may hotpot ingredients ka ba? Napangiti si Xiaoyang, sa ganitong malamig na panahon, ang sarap kumain ng hotpot. Maghati tayo ng trabaho, ikaw ang magluto ng sabaw at timpla, ako ang mag-aayos ng mga sangkap. Paano? Paboritong pagkain ni Mu Wanking ang hotpot, syempre gusto niya yon. Ang galing! Bumaba silang dalawa at mabilis na naghanda. Isang masaganang hotpot ang napuno sa hapag. Naglabas si Xiaoyang ng beer. Kumuha si Mu Wanking ng inumin. Sa labas ay napakalamig, libu-libong tao ang nagpupumilit mabuhay. Samantalang si Xiaoyang at Mu Wanking ay kumakain at umiinom sa mainit na villa. Nang ikatlong gabi ng malamig na alon, biglang dumilim. At nagulat si Mu Wanking na nakikinig ng musika sa sofa ng kwarto, tumingin siya sa bintana. Lahat ng ilaw sa buong villa area ay namatay, madilim sa labas. Nagmamadali siyang tumayo. Nakahawak sa pader hanggang sa pintuan at binuksan ito, otomatikong hahanapin si Xiaoyang, ngunit narinig niyang lumabas din si Xiaoyang mula sa kanyang pinto. Nag-brownout ba? Pupunta ako para buksan ang generator. Aalis na sana si Xiaoyang. Nang maramdaman niya ang kamay ni Mu Wanking, nagdamit ka ba ng maayos? Napakalamig sa labas. Nang maramdaman niya si Xiaoyang na balot na parang bola, natanto niyang handa na lahat para sa kanya. Nang maramdaman niya ang kwelyo ni Xiaoyang, napansin niyang hindi pa naayos ang zipper, kusa niya itong isinara, mabilis lang, bumalik ka agad. Ingatan mo ang sarili. Nagulat si Xiaoyang, ang sarap ng pakiramdam na ito. Simula nang mamatay ang kanyang ina, sino pa bang nag-alaga sa kanya ng ganito? Biglang hinawakan ni Xiaoyang ang kamay ni Mu Wanking. Napakalambot at mainit. Medyo nagulat si Mu Wanking, ngunit hindi niya ito binitiwan. Babali ako agad. Mahinang sabi ni Xiaoyang. Bumaba siya. Mabilis na pumasok sa silid ng makina, pinaghirapang buksan ang generator. Napabuntong hininga si Xiaoyang. Walang naging problema, muling nagliwanag ang mga ilaw sa villa. Mabilis na bumalik si Xiaoyang sa villa. Nakita niyang nakatayo sa pintuan si Mu Wanking na nag-aalala, saan ka ginaw? Sinuri ni Mu Wanking si Xiaoyang mula ulo hanggang paa. Naginaw ang kamay ko. Gustong biruin ni Xiaoyang si Mu Wanking, nagkunwaring nasasaktan. Tingnan ko nga. Naniwala si Mu Wanking, hinawakan agad ang kamay ni Xiaoyang. Mainat na sinuri ito. Nakita ni Xiaoyang ang seryosong mukha ni Mu Wanking, napalakas siya ng tawa. Pero nang hinawakan mo, biglang nawala ang sakit. Napagtanto ni Mu Wanking ang biro, nakita niya ang masamang ngiti ni Xiaoyang, bigla niyang iniwan ang kamay nito. Nagkunwaring galit, hindi na kita papansinin. Papasok na sana siya. Hinawakan siya ni Xiaoyang, tumawa ng pabiro, huwag kang magalit. Nagbibiro lang, kung hindi, nakakainip araw-araw. Patuloy na hindi siya pinansin ni Mu Wanking. O gusto mong manood tayo ng pelikula? Patuloy na inalo ni Xiaoyang. Natukso nga si Mu Wanking. Wala nang internet na yon. Ano bang mahirap para sa akin? Iwinasiwas ni Xiaoyang ang kanyang kamay. Biglang may lumitaw na BSE sa kanyang kamay na binili niya online dati, at naglalaman ito ng 1,000 na pelikula na pwedeng panoorin. Biglang natuwa si Mu Wanking, matagal na akong naiinip manood ng pelikula. Ay talagang maganda. Ipagdiwang natin na may kuryente pa tayo, manood tayo ng pelikula. Masayang pumunta sila sa pribadong sinehan sa basement. Sa mga sumunod na araw, sina Xiaoyang at Mu Wanking ay busog, natutulog at nanonood ng pelikula. Marunong nang lumipad si Cole Ball. Hindi na siya mapakali sa hawla, gustong-gusto niyang dumapo sa balikat ni Xiaoyang at titigan siya ng may pagtataka. Minsan lumilipad din siya sa ulo ni Mu Wanking, tinutulungan siyang mag-ayos ng buhok, madalas siyang pinapatawa. Sa matagal na pagsasama, malamang na itinuturing na ng maliit na uwak ang dalawa bilang kanyang mga magulang. Sila kasama ang uwak. Sa mainit na villa na ito ay namumuhay ng masaya. Hanggang sa ika-9 na araw. Tumigil na ang hangin sa labas, ngunit wala pa ring araw. Pagkatapos ng 9 na araw na kasiyahan, sina Xiaoyang at Mu Wanking ay lalong nagkalapit. Dahil gwapo siya at maganda siya, at nasa ganitong kapaligiran. Madaling magkaroon ng pag-ibig. Bukod pa, hindi lang si Xiaoyang may sapat na pagkain, talagang gwapo siya. Nagsimula silang mag-alala tungkol sa pagkain. Araw-araw hotpot at instant na pagkain. Natawa na silang dalawa, wala na silang gana. Sabi ni Mu Wanking na may pangungulila. Naaalala ko ang luto ng may-ari ng CK Restaurant, miss na miss ko. Lumunok siya. Habang nakasandalang pisngi, parang sa tingin ko kung sino man ang makapag-procure ng ilang putahe ng Haimao Restaurant ngayon, tiyak na pakakasalan ko siya. Biro lang iyon ni Mu Wanking. Ngunit nang marinig iyon ni Xiaoyang, bigla siyang naging masigla. Ito ba'y para sa akin? Sinasadya ba niya ako? Mayroon talaga akong mga putahe ng Haimao Restaurant sa aking space, hindi pa nabubuksan. Dala ko pa ang mesa. Magandang pagkakataon ito para manligaw. Maliban kay Suxiao sa eroplano. Matagal nang hindi nakahawak si Xiaoyang ng babae. Noong panahon ng apokalipse, minsan siyang nakipagpalit ng isang sausage. Ang babae ay may mata lamang sa sausage, sa gitna ng gawain ay kain na ito agad. Ito ay nagpatahimik kay Xiaoyang.
Pagkatapos ng madali ang pagtatapos, hindi na muling naghanap si Xiaoyang. Ngunit ngayon, buong araw ay isang magandang babae ang naglalaro sa harap niya, talagang hindi niya matiis. Kung maaari lamang gawin kanya si Mu Wanqing, saka magiging lohikal ang lahat. Nagdesisyon si Xiaoyang sa gabi habang naliligo si Mu Wanqing. Diretso niyang inilabas mula sa kanyang space ang isang mesa ng mga putahe ng Haimao Restaurant. Kung paano ipapaliwanag kay Mu Wanqing, iyon ay kapag siya ay naging kanya na. Saka na ipapaliwanag. Mainit pa ang pagkain, mabango. Parang kagagaling lang sa mesa. Mabilis siyang naglabas ng 2 bote ng red wine, nagbuhos ng tig-1 baso para sa sarili at kay Mu Wanqing. Kung magsisindi pa ng 2 kandila, mas gaganda. Handa na ang lahat, naghihintay na lamang na sorpresahin si Mu Wanqing. Paglabas ni Mu Wanqing mula sa banyo, suminghot ang kanyang ilong. Pamilyar na amoy. Mabilis siyang tumakbo sa sala at tiningnan. Puno ng pagkain ng mesa, lahat ay specialty ng Haimao Restaurant. Lahat ay luto mismo ni Boss Lu. Medyo hindi siya makapaniwala, kinusot ang kanyang mga mata. Lumapit at tiningnan, matapos tiyakin na totoo, tumingin siya nang hindi makapaniwala kay Xiaoyang. Diyos ko, saan mo nakuha ito? Mainit pa. Pati ang mga plato ay eksklusibo sa restaurant. Paano mo nagawa? Saan mo itinago dati? Paano hindi ko napansin? Ngumiti si Xiaoyang sa tuwang-tuwa na si Mu Wanqing, umubo at nagsabi. Classmate Wanqing, mukhang hindi ito ang dapat mong pagtuunan. Biglang tumigil si Mu Wanqing. Tumingin nang hindi makapaniwala kay Xiaoyang, sabi ng medyo kinakabahan, ang ibig mong sabihin. Iyon ang ibig kong sabihin. Hindi nalilinawin ni Xiaoyang, titingnan na lamang kung ano ang gagawin ni Mu Wanqing. Medyo nalilito si Mu Wanqing. Medyo nasasabik siya. Matagal na niyang gusto si Xiaoyang. Ngunit natatakot siyang hindi siya karapat-dapat kay Xiaoyang. Gwapo ito at mayaman. At inaalagaan pa siya. Wala siyang maitulong sa kanya. Si Xiaoyang ay gumawa na ng ganito. Kailangan pa ba siyang magpakaarte? Maraming manliligaw sa kolehiyo, hindi siya pumayag. Iyon ay dahil hindi pa niya nakilala ang kanyang prinsipe. Ngunit sa sandaling makita si Xiaoyang, natuklasan niyang may pagtingin siya. Pagkatapos, sa di inaasahan, natrap siya sa villa ni Xiaoyang. Ito ang tinatawag na tadhana. Kaya, dapat siyang maging mas aktibo. Dapat ay makuha si Xiaoyang. Sa pag-isip na yon, nagpa siya si Mu Wanqing. Seryoso ang mukha niyang sinabi, maaari ba akong maging kasintahan mo? Nang marinig ang pag-amin ni Mu Wanqing, sa wakas ay ngumiti si Xiaoyang. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Mu Wanqing at nagsalita. Nakita ang namumulang mukha ni Mu Wanqing. Itinaas ni Xiaoyang ang kanyang baba gamit ang kamay, gustong gawin ang wall slam ngayon. Mukhang alam ni Mu Wanqing ang susunod na mangyayari. Nahihiya siyang pinikit ang kanyang mga mata. Aasa sandaling kumilos si Xiaoyang. Tunog ng sigaw ng maliit na uwak na si Meikyu. Sabay silang nanginginig. Manahimik ka! Nasira ang malandi na kapaligiran. Nainis si Xiaoyang. Itong munting bagay. Sinira ang magandang pagkakataon ko. 2 beses pang tumahol si Xiao Meikyu, nagpapakita ng galit sa ugali ni Xiaoyang. Napangiti ng hiya si Xiaoyang at Mu Wanqing. Hindi na maaaring magpatuloy. Ang masaganang hapunan sa mesa, kainin muna natin. Ito ay isang magandang hapunan. Pareho silang mula sa hindi natural noong una, unti-unting nag-adjust sa bagong papel ng isa't isa. Sunod-sunod na ininom ni Xiaoyang ang red wine. Si Mu Wanqing naman, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi nagpalit ng inumin, tahimik na sumabay sa maliliit na higop. Napasigaw si Xiaoyang. Ang mga lutong ito ni Luyu ay talagang pambihira. Bawat putahe ay may natatanging lasa, nakakaaliw ang alaala. Mukhang sa susunod na pagkakataon, kailangan pumunta sa Haimao Restaurant. Hindi alam kung si Luyu ay natrap sa restaurant. Kung madala ang chef na si Luyu sa villa, hindi na mag-aalala kung ano ang kakainin. Sa Apocalypse, makakain pa ng masarap na pagkain, talagang isang kasiyahan. Busog at lasing. Matapos ayusin ni Mu Wanqing ang natirang pagkain, nagsipilyo muli ng ngipin, at pagkatapos ay walang paalam. Nagmamadaling umakyat sa itaas. Hindi siya pinansin ni Xiaoyang. Sa villa. Saan ka patatakas? Maingat na naligo, nagsipilyo ng 2 beses. Nasiyahan si Xiaoyang at umakyat. Nakita na sarado ang pinto ni Mu Wanqing, kumatok si Xiaoyang. Wanqing, tulog ka na ba? Nakatulog na ako, matulog ka na rin. Mula sa loob ay narinig ang hindi natural na boses ni Mu Wanqing. Ngumiti si Xiaoyang, medyo marami ang nainom, naligo at nahilo. Medyo nahihilo, halos hindi na makatayo, maaari mo ba akong tulungan pabalik sa kwarto? Tinakpan ni Mu Wanqing ang ulo ng kumot, hindi kita pinaniniwalaan, aray-aray. Hindi na kaya, bakit ang pader ang gumagalaw at hindi ako? Si Xiaoyang ay nagpanggap pa rin sa labas ng pinto. Inalis ni Mu Wanqing ang kumot at inilabas ang ulo, nag-aalalang nagtanong, lasing ka ba talaga? Palihim na ngumiti si Xiaoyang, kailan ba kita niloko? Hindi na kaya. Matutulog na lang ako sa pasilyo, nag-aalala si Mu Wanqing na baka totoong lasing siya, at sa pasilyo ay magyelo siya. Isang tulong lang naman, hindi naman ako kakainin niya, mabilis siyang bumaba sa kama at binuksan ang pinto. Nakita si Xiaoyang na nakasandal sa pader na may lasing na mga mata na nakatingin sa kanya,
parang totoong lasing ka nga, susunduin na lang kita sa kwarto. Lalabas na lang ako agad, ikaw na ang magtakip ng kumot, biglang niyakap ni Xiaoyang ang balikat ni Mu Wanqing. Medyo malandi ang galaw na ito, hindi maiwasang mamula ang mukha ni Mu Wanqing, pero hindi siya makaalis. Kailangan niyang tiisin, pumasok sa kwarto, at dumating sa napakalaking double bed ni Xiaoyang. Susubukan ni Mu Wanqing na humiwalay at ihiga si Xiaoyang, pero biglang pinilit ni Xiaoyang na hindi handa si Mu Wanqing at naipit siya sa ilalim. Isang masarap na halimuyak ang dumating, huminga ng malalim si Xiaoyang, at si Mu Wanqing ay medyo naguguluhan at gustong tumayo. Pero hindi siya makagalaw, nababalisa siyang sinabi, hindi pa natatapos ang salita. Hinalikan siya ni Xiaoyang, biglang naging blanko ang isip ni Mu Wanqing, nawala na ang unang halik niya. Hanggang sa sumunod na hapon ay dahan-dahang nagising si Xiaoyang, at nakita ni Mu Wanqing na nagmamahalan siyang nakatingin sa kanya. Nang makita siyang nagising, namula ang mukha niya at galit na sabi. Tumawa si Xiaoyang, ano bang niloko ko sa'yo? Si Mu Wanqing ay natawa ng tili-tili dahil sa kiliti ni Xiaoyang. Sa huli ay nahihiya pa ring magsalita, hindi sinabi, at nagpahinga pa sila ng ilang sandali. Saka na sila nagbangon, pagkatapos maligo ng mainit, napakaasikaso ni Xiaoyang na naglabas ng bagong pagkain para kay Mu Wanqing. Para magpahid siya ng lakas, tiningnan ni Mu Wanqing ang mainit na pagkain, maraming beses na may sinasabi pero hindi nasabi. Alam ni Xiaoyang kung ano ang gusto niyang itanong, pero paano niya sasabihin sa kanya? Si Mu Wanqing ay kanya na. Sa isang bubong, hindi niya pwedeng iwasan siya palagi, nagising ako na may special na kakayahan. May mga nakaimbak na supply sa space, sabi ni Xiaoyang, parang gumagawa ng magic. May isang boat ng red wine sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Mu Wanqing kay Xiaoyang. Hindi niya talaga matanggap ang ganitong mahiwagang bagay. Gayunpaman, hindi ipinahayag ni Xiaoyang ang lahat ng kanyang mga paninda sa loob ng espasyo. May ilang mga bagay na, kapag sapat na siyang malakas, saka na lamang niya ipaalam sa iba. Si Mu Wanqing ay biglang tila natuwa. Yung listahan ng mga paninda na binigay ko sa'yo, lahat ba ay? Nag-ipon ako ng kaunti, sagot ni Xiaoyang. Tiningnan siya ni Mu Wanqing. At mahinang sinabi, talagang puro sorpresa ang ibinibigay mo sa akin. Dahil lang sa isang panaginip. Nagawa mo na ang lahat ng ito. Hindi ka ba natatakot na peke ang panaginip? Hinawakan ni Xiaoyang ang kanyang ilong. At hindi nagsalita. May ilang bagay na kailangan pang itago. Ang magandang kasinungalingan ay walang masamang epekto. Basta tama ang ginagawa ko. Naalala ni Mu Wanqing, tama naman. Bakit patatanungin? Basta maganda ang resulta, sapat na. Kahit may itinatago si Xiaoyang, marahil ito ay kanyang sariling sikreto. Wala siyang karapatang magtanong. Kailan ako magkakaroon ng supernatural na kakayahan? Tanong ni Mu Wanqing nang may pag-asa. Nag-isip si Xiaoyang. Sa nakaraang buhay, nagising ang kanyang kakayahan pagkatapos ng malamig na alon. Hindi siya sigurado kung lahat ay magigising sa parehong araw, pero siguro ilang araw lang ang pagkakaiba. Malamang sa mga susunod na araw, sabi ni Xiaoyang. Excited din siya. Anong kakayahan kaya ang magkakaroon si Mu Wanqing? Kinakalkula ni Xiaoyang. Ang 10 araw na malamig na alon ay malapit nang matapos. Ang temperatura bukas ay babalik sa mga negatibo 30 degrees. Pwede nang lumabas dahil may super heavy truck na off-road siya, kaya hindi siya nag-aalala sa temperatura. Sa kasalukuyan, 2 bagay ang kailangan gawin. Una, hanapin ang kapatid ni Mu Wanqing. Pangalawa, pumunta sa Haijiao Restaurant. Tingnan kung nasa tindahan si Luyu, ang magandang chef. Siyempre, kahit nasa tindahan siya, kung malas, baka isa na lamang siyang malamig na bangkay. Pero gusto ni Xiaoyang sumubok ng swerte. Kinaumagahan. Maagang inilabas ni Xiaoyang ang mabigat na truck na mula sa kanyang espasyo, pinaandar ang sasakyan, at binuksan ang aircon. Para paglabas nila, mainit at komportable na. Mula sa kanyang espasyo, kinuha niya ang revolver na nakuha mula kay Xiaoren. May 5 bala pa ito. Ang baril ay kapaki-pakinabang sa simula. Pwedeng pumatay ng tao ng mabilis at madali. Pero kakaunti ang bala. Ang ganitong baril ay karaniwang ginagamit ng mga pulis. Susunod, kailangan niyang kumuha ng mas maraming bala. Baka subukan na lang sa presinto, gisingin ang pagod na si Mu Wanqing, at nagsimula silang magbihis. Ayaw talaga ni Xiaoyang na sumama si Mu Wanqing, gusto niya itong magpahinga na lang sa villa, dahil ligtas naman ito. Pero determinado si Mu Wanqing na sumama, kung sakaling nasa bahay ang kanyang kuya, makikita agad niya ito. Siyempre, sa tabi lang ni Xiaoyang siya ligtas ang pakiramdam. Kumuha si Xiaoyang ng 2 espada mula sa kanyang espasyo, at iniabot ang isa kay Mu Wanqing, kunin mo ito. Kung sakaling may panganib, gumawa si Xiaoyang ng kilos na parang pinuputol ang leg. Kinuha ni Mu Wanqing ang espada. At mariing tumango. Nang handa na ang lahat, sumakay sila sa li. Nagsimula na silang umandar. Sa unang pagkakataon na nagmaneho si Xiaoyang ng ganito kalaking sasakyan, hindi siya sanay. Si license lang ang hawak niya. Kailan pa siya nakapagmaneho ng ganito kahaba? Pero wala naman gaanong sasakyan o tao sa daan. Kaya hindi siya nag-alala. Dahan-dahan niyang pinaandar ang sasakyan palabas ng villa,
at wala siyang nakitang kahit isang tao sa daan. Sa ganitong temperatura, kung walang sobrang lakas na proteksyon sa lamig, hindi makakalabas ang tao. Pero alam niya, sa sobrang ingay ng sasakyan na ito, tiyak na maraming nakaligtas sa mga kalapit na villaang. Napansin siya. Bumaba sila sa kalsada sa paikot-ikot na daan ng bundok, at isang nakapirming bangkay sa gitna ng daan. Ang nakakuha ng atensyon ni Mu Wanking, mukhang si Wang Min yun. Naaalala pa niya ang eksena 10 araw na ang nakalipas. Pero sa isang iglap, naging bangkay na si Wang Min na pabuntong hininga si Mu Wanking. Ito na talaga ang tadhana. Nagpasalamat siya kay Xiao Yang na focus sa pagmamaneho, kung hindi siya tinanggap nito. Baka ganoon din ang kanyang kapalaran. Naramdaman ni Xiao Yang ang titig ni Mu Wanking, ngumiti siya. Hindi nagsalita at diretsong tinapakan ng gas, dumaan sa ibabaw ng bangkay. Mabilis na dumaan ang nag-iwan ng durog na laman. Sa lugar ng universidad sa paanan ng bundok Zijin, maraming sasakyan ang nakapark ng magulo sa kalsada at may ilang bangkay na nakakalat sa gilid. Siyempre, marami rin sa loob ng mga sasakyan. Sa gitna ng nagyelong hangin, walang silbi ang magtago sa loob ng sasakyan. Hindi huminto si Xiao Yang, sa gabay ni Mu Wanking, dumiretso sila sa subdivision kung saan nakatira si Mu Guang. Malapit lang ang subdivision sa universidad, diretsong binangga ni Xiao Yang ang harang sa gate at pumasok. Pagdating sa gusali ni Mu Guang, umakyat sila sa sahig nito, at naiinip na kumatok si Mu Wanking. Gaya ng inaasahan, walang sumagot. Mukhang wala talaga si Mu Guang sa bahay noong mga oras na yon. Para makumpirma na hindi namatay sa lamig si Mu Guang sa loob ng bahay, kumuha si Xiao Yang ng bareta mula sa kanyang espasyo at pinasok ang pinto. Walang laman ang loob. Sabay na masaya at nag-aalala si Mu Wanking, masaya dahil hindi namatay sa lamig ang kanyang kuya sa bahay. At nag-aalala dahil baka namatay sa lamig ang kanyang kuya sa shower center. Maraming shower center sa buong lungsod ng Haihai, imposibleng puntahan ni Xiao Yang ang bawat isa. Sayang sa oras at delikado pa. Alam din ito ni Mu Wanking at hindi na siya nagpumilit. Pagkatapos, bumalik na sila sa Li. Sa loob ng restaurant ng Haijiao, si Lu Yu at isang babaeng serbidora ay nakulong sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Ito ang sariling kwarto ni Lu Yu para sa kanyang pahinga, kumpleto sa kama at sopa. Isang kumot lang ang nasa loob, ibinalot ni Lu Yu ang kumot sa babaeng serbidora, at siya naman ay hinugot ang kutson mula sa kama. At ibinalot sa kanyang sarili. Magkatabi silang nakaupo sa sopa, nakatitig si Lu Yu sa pinto ng kwarto na walang emosyon. Naalala niya ang gabing dumating ang malakas na lamig, pagkatapos umalis ni Xiao Yang, hindi na niya pinayagan ang sinuman na umakyat sa ikalawang palapag. Sa pag-akalang babalik si Xiao Yang, nag-iwan pa siya ng 2 serbidora na mag-overtime. Noon, may isang mesa ng mga kumakain sa ibaba na umiinom. At tila walang balak umalis. Lumipas ang oras hanggang hating gabi, ang mga kumakain sa ibaba ay lasing na nagbayad at aalis na sana. Ngunit bigla na lang sumakit ang ulo ng lahat. Pagkatapos ng sakit, napansin ng lahat ang pagbabago sa kanilang katawan. Habang naguguluhan ang lahat, dumating ang malakas na lamig. Kahit hindi alam kung ano ang nangyayari, naawa si Lu Yu at pinapasok. Ang mga kumakain na yon sa loob ng restaurant at isinara ang pinto. Pero hindi nila inaasahan. Nalalong lalamig ang temperatura hanggang sa masakit na sa buto. Buti na lang at hindi nawala ang kuryente. Kaya inayos ni Lu Yu ang aircon sa restaurant sa mainit na hangin, pero maliit lang ang epekto. Si Lu Yu at ang 2 babaeng serbidora ay napilitang tumakas sa ikalawang palapag sa kanyang sariling kwarto, habang ang mga kumakain ay nasa isang storage room sa ibaba. Bukod sa lamig, hindi naman kinakapos sa pagkain ang restaurant, at kapag malamig, pwede silang uminom ng baijiu para uminit. Sinuri ni Lu Yu ang mga pribadong silid sa ikalawang palapag. Kahit wala na ang mga mesa, bigla siyang nalito, pero wala siyang panahon para isipin yon. Buti na lang sa huling pribadong silid ay may isang mesa ng pagkain na hindi pa nagagalaw, at ito ang nakatulong sa kanila ng malaki. Kinakain nila ito sa loob ng ilang araw. At tahimik naman ang lahat. Pero nang mawala ng kuryente, biglang bumagsak ang temperatura sa loob. Hanggang sa hindi nakayanin ng tao. Ang 5 kumakain na naiwan sa ibaba ay halatang hindi mabubuting tao, pagkatapos uminom ng baijiu ay lasing na umakyat para manggulo. Gusto nilang pumasok sa isang kwarto. Alam ni Lu Yu may iba silang pakay. Sa pagpasok sa kwarto, matapos tanggihan ni Lu Yu, hindi pa rin sila sumuko. Nang pumunta ang isang babaeng serbidora sa banyo, sa pilitan nila itong dinala at ginahasa. Ang serbidor na yon ay namatay dahil sa matagal na pagkakalantad sa hangin at labis na pagpapawis. Pagkatapos nito, lalong naging walang pakundangan ang 5 tao at inilipat ang kanilang target sa isa pang serbidor. Ngunit ang isa pang serbidor ay may malubhang lagnat at sipon, halos hindi na makahinga, kaya nagkaroon sila ng lakas ng loob na simulan ang pag-atake kay Lu Yu. Ang dahilan kung bakit hindi nila nangahas na galawin si Lu Yu dati ay dahil mayroon siyang koneksyon sa lungsod ng Hai, at natatakot sila na mahirapan sila sa hinaharap kung gagawin nila yon. Ang 5 ito ay mga lokal na buli sa lugar na ito, sanay na sa pananakit at pang-aapi, walang takot sa kahit ano.
At dahil lasing sila araw-araw, walang bagay na hindi nila magagawa. Mabuti na lang at nag-ingat si Luyo. Matibay din ang pinto ng bahay, kaya hindi sila nagtagumpay. Ngunit ngayon, biglang uminit ang temperatura at muling naging hindi mapakali ang 5 tao. Naisip nila ang matambok na katawan ni Luyo. Naging maalab ang kanilang pagnanasa. Malakas na pagkatok sa pinto ang narinig at nanginginig si Luyo sa takot. Mabilis siyang kumuha ng isang basyong bote ng alak mula sa sahig at nagbantay sa pintuan. Bilisan mo! Buksan mo ang pinto, babaeng bulok. Hayaan mo kaming magpakawala ng init, siguradong gagawin ka naming komportable. Isang lalaki sa labas ng pinto ang lasing na sumigaw, matandang babae ka na, iniisip mo pa bang birhen ka? Nagpapanggap ka pang dalisay. Sinasabi ko sa iyo, sa lugar na ito, kami ang mga amo, walang bagay na hindi namin kayang ayusin. Kung paglilingkuran mo kami ng maayos, sa hinaharap protektahan namin ang restoran mo. Bilisan mo! Narinig mo ba? Kapag nasira namin ang pinto at pumasok, hindi na kami magiging magalang. Alam mo kung paano namatay ang serbidor na yon? Si Luyo, na nasa loob ng bahay, ay nakikinig at nanginginig sa galit. Sumigaw siya ng malakas, mga halimaw kayo. Pinatuloy ko kayo ng may kabutihan. Ngunit sumama ang loob ninyo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Tiyak na makakatanggap kayo ng parusa. Ilang araw na, wala pa rin kaming nakikitang parusa. Hindi gumagana ang telepono, wala ring tao. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Bilisan iyong sirain ang pinto. Sa tuwing naririnig ko ang boses niya, hindi ko na kaya. Ang mga lalaki sa labas ay tumigil na sa pagsasalita. Sinimulan nilang sa pilitang pindutin ang pinto. Sa ilalim ng sunod-sunod na pagsalakay, ang pinto ay nagsimulang magkalaglag ng mga piraso ng dumi. Nang halos hindi na mapigilan, nagpasya si Luyo at hinampas ang bote ng alak sa lupa. Nabasag ang bote at naiwan sa kanyang kamay ang kalahati na may matalim na mga piraso. Handa na siyang sumugal. Dahil hindi ko ito may iwasan, lalaban ako. Kahit mamatay ako. Kailangan kong may madamay. Sa isang malakas na kalabog, hindi na nakayanan ng pinto ang patuloy na pagsalakay at gumuho ito. Ang mga lalaki sa labas ay masayang sumugod sa loob. Ang unang sumugod kay Luyo ay biglang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Sumigaw siya at mabilis na umatras. Tumingin siya pababa at nakita ang isang hiwa sa kanyang tiyan. Ang mga mata ni Luyo ay matatag. Sumigaw siya ng may galit, ikaw, babaeng masama, paano mo nagawang saktan ang aking kapatid? Tingnan mo kung paano kita pahirapan mamaya. Isang lalaki ang nagbigay ng senya sa 3 pa, at pinalibutan nila si Luyo mula sa magkabilang panig. Nakita ni Luyo na hindi maganda ang sitwasyon. Hindi niya kaya ang ganitong kahihiyan. Kahit mamatay ako, hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Itinaas niya ang basag na bote ng alak at handa itong isaksak sa kanyang leeg. Isang lalaki mula sa gilid ang biglang sumugod at inagaw iyon mula sa kanya. Hindi ganoon kadali. Mamamatay ka pagkatapos naming maging masaya. 2 lalaki ang matatag na pinatong si Luyo sa sopa. Ang tinatawag na kuya ay ngumiti ng malaswa. Kung gayon, hindi na ako magiging magalang. Ang isa pang lalaki na walang ginagawa ay binuksan ang kumot ng babaeng serbidor at hinawakan ito, sinabing, hindi pa ito patay, mainit-init pa. Mauuna ako sa kanya para magpakawala ng init. Hindi ba ninyo ako dapat balutin muna? Ang lalaking nasugatan ay nakaupo sa sahig at umiiyak. Ang sugat mo ay hindi nakamamatay. Hindi na kami makapaghintay. Sa sandaling pinunit ng mga lalaki ang damit ni Luyo, biglang narinig ang 2 busina mula sa labas ng restauran. Ang 2 tunog na ito ay biglang nagpasindak sa mga lalaki. Nagkatinginan sila. Dumating na ang mga tagapagligtas. Pumunta sa bintana at tingnan kung ano ang nangyayari. Ang lalaking malapit ng gumahasa sa serbidor ay narinig ito. Tumayo siya ng may pagkainis at lumakad patungo sa bintana. Putangina, tingnan ko kung sino ang sumisira ng aking plano. Si Xiao Yang ay direktang nagmaneho ng kotse patungo sa harap ng Haijiao Restaurant. Bumusina siya ng 2 beses upang tingnan kung may tutugon sa loob. Kung naroon si Luyo, tiyak na tutugon siya. Ngunit kahit naghintay siya, walang dalaw. Baka wala siya sa restaurant o nagyelo sa loob. Pagkatapos ng mahabang biyahe, mas mabuting bumaba at tingnan. Kung buhay, makikita ko siya. Kung patay, makikita ko ang bangkay. Kung patay na siya, matatapos na ang aking pag-aalala. Bumaba si Xiao Yang at sumunod si Mu Wanqing. Lumapit sila sa pintuan ng restaurant, kumakatok at sumisigaw, Ate Yu. Naroon ka ba? Ate Yu, naririnig mo ba? Tumakbo pabalik sa loob ng bahay ang lalaking nanonood mula sa bintana sa itaas, kuya. Isang binata ang dumating na may daladalang heavy truckery. Parang hinahanap si Luyo. May kasama siyang babae. Nang marinig ng leader na hinahanap niya si Luyo at may kasama siyang babae. Ang mahalaga ay mayroon pa silang mabigat na truck na bahay kotse. Kung may mangyari, siguradong magagamit ito para tumakas. Tunay na kung ano ang kulang, iyon ang darating. Pangalawa at pangatlo, takpan ninyo ang bibig ng babaeng ito para hindi siya makapagsalita. Magtago kayo sa silid na ito at huwag lalabas. Umupo ka sa gilid para hindi kanya agad makita pagdating niya. Bumaba ka at buksan ang pinto, akayin ang 2 iyon paakyat. Ako naman ay magtatago sa kabilang silid. Kapag narinig mo na ang hudyat ko, sabay tayong lalabas at dadamputin ang 2 iyon.
Sa oras na ito, si Luyo, na pansamantalang nakataka sa panganib, ay nagtataka kung sino ang pumunta sa kanya sa ganitong oras. Ngunit kahit sino man ito na marahil ang tanging pagkakataon niyang makatakas mula sa kamay ng mga salbahe. Hindi dapat magtagumpay ang mga taong ito, kung hindi, tapos na ang lahat. Si Xiaoyang ay nakatayo sa pintuan ng restaurant. Nang walang galaw sa loob ng mahabang panahon, malapit na siyang gumamit ng bareta para buksan ang pinto nang biglang bumukas ang roll-up door ng restaurant. Lumabas ang isang lalaking may balbas. Nagulat si Xiaoyang, bakit may isa pang lalaki dito? Mukhang mabangis ang mukha, amoy alak ang buong katawan, hindi mukhang isang waiter ng restaurant. Nagtanong si Xiaoyang nang may pag-iingat, ako ay kaibigan ni Ate Yu, napadpad lang dito. Si Ate Yu ay hindi maganda ang pakiramdam, nasa itaas at hindi makababa. Pinakuha niya ako para dalhin kayo sa itaas upang makita siya. Ang nagsasalita ay ang ikalima sa grupong iyon. Sa sandaling ito, sinisikap niyang ngumiti kahit na ang kanyang ngiti ay mas masama pa sa pag-iyak. Nag-isip si Xiaoyang, mauuna ako, mag-isa lang ito. Hindi siniseryoso ni Xiaoyang ang lalaki. Walang sandata ang kalaban, kaya para sa kanya, hindi ito banta. Pumasok ang dalawa sa restaurant. Nang makita ng ikalima ang mukha ni Mu Wanqing, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Ang gandang babae at napakabata pa. Malaking kita ngayong araw. Naramdaman ni Mu Wanqing ang mapanlinlang na tingin ng lalaki, at tiningnan siya ng may pagkasuklam. Nang makita ito ng ikalima, lalo siyang naging excited. May personalidad at may init ng ulo, gusto ko ito. Nang makita niyang pumasok na ang dalawa, mabilis na isinara ng ikalima ang roll-up door, at biglang dumilim ang ilaw. Bakit mo isinara ang pinto? Nagtanong si Mu Wanqing ng may pag-iingat. Hindi ba malamig? Dali, umakyat na tayo. Naghihintay ang ate ninyo sa itaas, sabi ng ikalima habang pinapakiskis ang kanyang mga kamay. Nagmamadaling sabi. Nang makita ang ikalima na lumiko patungo sa hagdan, hinila ni Mu Wanqing si Xiaoyang. Bulong niya, pakiramdam ko may problema ang taong ito, hindi siya mukhang mabuting tao. Pinakalma siya ni Xiaoyang, naramdaman din niya na may problema sa lalaking ito, kung sakaling kaibigan niya ito ni Luyo. Kung ngayon sila kikilos, baka lalo pang lumala ang relasyon, nang makarating sila sa hagdanan. Biglang may narinig na basag na baso mula sa itaas, sabay silang tumigil ng tatlo, nagulat si Lao. Tumingin siya sa dalawang nag-aalangan at mumiti, baka hindi sinasadyang natumba ni Ate Yu ang baso, umakyat na tayo at tingnan. Sabay sabi nito sa isip, ano ba ang nangyayari sa mga kasamahan? Hindi man lang nila maalagaan ang isang babae, matamang tinitigan ni Mu Wanqing si Lao, kanina ay nakaramdam siya ng pagkalito. Biglang sumagi sa kanyang isip ang boses ni Lao, ano ba ang nangyayari sa mga kasamahan, hindi man lang nila maalagaan ang isang babae. Natigilan si Mu Wanqing, ano ito, baka sobra lang siyang kinabahan, kaya nagkaroon ng guni-guni. Matapos sabihin ni Lao Wu ang pangungusap na yon, ay hindi na siya nagsalita muli, paano nanggaling ang boses na yon, hindi siya nag-ingat. Sumandal siya sa tenga ni Xiaoyang at mahinang sabi, mag-ingat, may iba pang tao sa itaas. Hindi siya kaibigan ni Boss Lu, nagtatakang tiningnan siya ni Xiaoyang, paano mo nalaman? Nagkunot noo si Mu Wanqing, hindi rin alam kung paano ipapaliwanag, mahina lang ang sabi. Hindi ko rin masyadong alam, basta mag-ingat na lang tayo, tumingin si Xiaoyang kay Lao Wu. Kung kaibigan ni Luyo ayos lang, kung hindi at gagalaw siya sa akin. Huwag sisihin kung gawin ko siyang masama, ikaw ay maghintay sa baba, akyat ako para tingnan si Ate Yu. Dahil posibleng may panganib, huwag nang isama si Mu Wanqing sa taas, kung sakaling may bigla ang pangyayari. Siya ay makakasagabal lamang, naunawaan ni Mu Wanqing ang kanyang layunin, umatras ng ilang hakbang at nagsabi. Nang makita na hindi akyat si Mu Wanqing, nainip si Lao Wu, ngunit naisip na si Xiaoyang lang naman. Walang sandata, hindi ba madali siyang mapabagsak kapag nakontrol na siya? Paano tatakas ang babaeng ito? Sumunod si Xiaoyang kay Lao Wu paakyat, habang nasa daan ay palihim na kumuha mula sa kanyang espasyo. Isang kutsilyong militar at inilagay sa kanyang kamay. Nang dalhin si Xiaoyang sa pintuan ng silid ni Luyo, biglang lumabas ang isang tao mula sa likod na pribadong silid. Bigla ring lumingon si Lao Wu at sumugod kay Xiaoyang, handa naman si Xiaoyang. Naglabas ng isang combat knife at sinaksak ang nasa likuran, ang pinuno ng grupo. Hindi inaasahan ni Xiaoyang na may sandata ito, kaya bigla itong nasaksak sa hita. Sumigaw ito sa sakit at umatras. Si Lao Wu, nang makita ito, ay natakot at gusto nang umatras. Ngunit bago pa ito makakilos, sinipa ito ni Xiaoyang papalayo, at bumagsak ito sa lupa, hindi na nakatayo. Ang pinuno na nasaksak ay sumigaw sa loob ng bahay. Si Xiaoyang, nang walang sinasabi, ay sinaksak muli ito sa kabilang hita. Sumigaw ang pinuno sa sakit. Lumabas kayong lahat, sigaw ni Xiaoyang sa loob ng bahay. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob. Dalawang lalaki ang humila ng isang babae palabas ng pinto. Ang babae ay si Luyo. Ang liig nito ay tinutukan ng basag na bote ng alak ng tinatawag na ikalawa. Nakita ni Luyo si Xiaoyang at nagulantang ang kanyang ekspresyon. Bakit siya nandito? Nasa amin si Ate Yu. Ibaba mo ang iyong kutsilyo.
Kung hindi, papatayin ko siya. Paano hahayaang takutin siya ng mga ito? Ngumiti si Xiaoyang ng malamig. Mukhang baliktad kayo. Kayo ang dapat magpalaya kay Ate Yu, kung hindi, papatayin ko siya. Inilapat ni Xiaoyang ang kutsilyo sa leg ng pinuno. Nagtataka sina ikalawa at ikatlo. Paano naging sila ang nanganganib? Huwag mong isipin na hindi kami kikilos, bahagyang pinatigas ni ikalawa ang kanyang hawak, at ang basag na bote ay nakasugat ng maliit na hiwa sa leeg ni Luyu. Sinusubukang pilitin si Xiaoyang na sumunod. Sa galit ni Xiaoyang, muli niyang sinaksak ang hita ng pinuno. Huwag mo kaming pilitin. Mabigat ang aking kamay. Ang pinuno na nasaksak ay sobrang sakit na nanginginig. Napapikit ito at sinabi kay ikalawa at ikatlo, gusto ba ninyo akong mamatay? Pakawalan na ninyo ang babaeng iyon. Walang magawa si ikalawa. Maaari naming pakawalan ang babaeng ito, pero pakawalan mo muna ang panganay namin. Umiling si Xiaoyang. Hindi nagsalita, itinaas lamang ang kutsilyo, handang saksakin muli ang hita ng pinuno. Sige, pakakawalan na namin. Nag-alala sina ikalawa at ikatlo. Ang tigas ng taong ito, isang maling salita lang, papatayin ka na agad. Bumaba ka na. Iiwan ko sa iyo ang dito, sigaw ni Xiaoyang kay Luyu. Tiningnan siya ni Luyu ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit siya dumating para iligtas siya. 2 beses lamang silang nagkita, ngunit hindi nito napigilan ang taos-pusong pasasalamat niya kay Xiaoyang. Kung hindi dahil sa kanya, ngayong sandali hindi na niya naituloy ang pag-isip. Ang kanyang damit ay sira-sira, nanginginig siya sa lamig habang pasuray-suray na lumalapit kay Xiaoyang. Sa oras na yon, tumakbo rin paakyat si Mu Wanqing, may bitbit na tank knife. Narinig niya ang kaguluhan sa baba. Kaya mabilis siyang bumalik sa sasakyan para kunin ang kutsilyo at nagmamadaling bumalik. Alagaan mo si Boss Lu. Balutin mo siya ng damit, tiningnan ni Xiaoyang ang mga nakalantad na puting balat ni Luyu. Mabilis na hinubad ni Mu Wanqing ang kanyang Amerikana at isinuot kay Luyu. Buti na lang makapal ang suot niya, hindi malaking bagay ang mawalan ng isang Amerikana. Napalaya na namin ang babae. Maaari mo na bang pakawalan ang panganay namin? Umiti si Xiaoyang. Kukuha pa ako ng isang bagay mula sa inyo. Gamit ang kaliwang kamay, hinawakan niya ang kaliwang kamay ng pinuno. Nakikita mo ba ang oras sa iyong braso? Iwan mo ang kalahating oras para sa sarili mo. Ang matitira, itransmit mo sa akin sa pamamagitan ng isip. Nalilito ang mga ito sa kanyang sinabi. Hindi sinasadyang tumingin sila sa kanilang braso. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila maintindihan kung ano ito. Ano ito? Nanginginig na tanong ng pinuno. Huwag nang magtanong, gawin mo na lang ang sinabi ko. Sagot ni Xiaoyang nang mainipin. Nag-aatubili ang pinuno, kahit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng oras na ito. Ngunit naisip niya na tiyak na mahalaga ito, kung hindi ito partikular na hihingin ng binata. Wala kang kwentang tao. Huwag mo kaming pilitin, kung hindi, lalaban kami hanggang kamatayan. Sigaw ni ikatlo nang hindi pinakawalan ni Xiaoyang ang pinuno. Diretso siyang naglabas ng baril at binaril ang hita ni na ikalawa at ikatlo. Sumigaw sila sa sakit at bumagsak sa lupa. Maliban kay Mu Wanqing. Lahat ay natakot sa putok ng baril. Mas lalo pang nagdusa sina ikalawa at ikatlo. May baril ka pala, bakit hindi mo agad inilabas? Kung inilabas mo agad, na-transmit na sana namin ang oras. Ngayon ba, gagawin niyo na? Malamig na sabi ni Xiaoyang. Hindi na nagdalawang isip ang pinuno. Diretso niyang ginawa ang sinabi, mabilis at malinis. Iniwan siya ni Xiaoyang at lumapit kina ikalawa at ikatlo. Iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay. Hindi na sila nagsalita pa. Sa kabila ng sakit, initransmit nila ang oras kay Xiaoyang. Lumapit siya kay Lao Wu na napatumba. Sinipa siya nito at sinabi, alam kong gising ka na. Gawin mo na rin. Noong pumutok ang baril, nakita ni Xiaoyang na nanginginig si Lao Wu sa lupa. Ngayon ay nagpapanggap pa itong patay. Matapos makuha ang energy ng oras ni Lao Wu, lumabas siya at mumiti. Tara na. Biglang nagsalita si Luyu. Tiningnan niya ang mga tulisan na nasa lupa, puno ng puot ang kanyang mga mata. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong patayin ang mga halimaw na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Kung hindi ako mapapayapa. Sasabihin sana ni Xiaoyang na hindi rin naman sila magtatagal, ngunit gusto ni Luyu na siya mismo ang maghiganti. Dapat niya itong tulungan. Ibinigay niya ang tank knife mula kay Mu Wanqing kay Luyu. Si Luyu ay humakbang pasulong, dala ang kutsilyo. Si Xiaoyang ay may dalang baril na sumusunod sa likuran. Maawa ka sa akin, alam kong nagkamali ako. Hindi na hinayaan ni Luyu na matapos pa ang sasabihin nito. Isang hagod ng kamay at isang saksak ng espada. Ang kalahati ng ulo ng pinuno ay direktang tinadtad. Natigilan si Luyu. Ang bilis ng espadang ito. Natigilan din si Xiaoyang. Ang babaeng ito ay talagang malupit. Ang tatlong natitira roon ay nakakita ng eksenang ito at gumapang palayo dahil sa takot. Paulit-ulit silang humihingi ng awa, ngunit hindi nagpadala si Luyu. Halos patayin siya ng mga taong ito. Pinatay din nila ang kanyang dalawang serbidora. Kung hindi niya sila papatayin, hindi mawawala ang galit sa kanyang puso. Isang hagod ng kamay at isang saksak, ilan sa kanila ay pinatay sa pamamagitan ng paglaslas. Maging ang ikaapat na lalaki na namatay na, ay hindi nakataka sa paghihiganti ni Luyu. Ang kanyang ibabang bahagi ay bulok na. Pagkatapos gawin ang mga ito,
Ibinalik ni Luyu ang espada kay Xiaoyang at nagpasalamat. Bagamat ako ay isang babae, alam ko na ang utang na loob ng buhay ay dapat bayaran sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ang buhay kong ito ay sayo na. Kinuha ni Xiaoyang ang espada at tumango. Umuwi na tayo. Ang mga natitirang alak sa restaurant ay isinakay lahat ni Xiaoyang sa li. Ang bagay na ito ay hindi dapat sayangin. Lumabas si Luyu ng restaurant at may pag-aatubiling tiningnan ang restaurant na siya mismo ang nagpatakbo. Hindi na lumingon pa at sumakay sa li ni Xiaoyang. Si Luyu ay nagpalit na ng makapal na damit na natatakpan ang kanyang mapuputing mahabang binti. Nakatitig siya ng may pag-isip sa magulong kalye sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang mga nagbanggang sasakyan ay naiwan sa kalsada na walang naglilinis. Sa tabi ng daan, paminsan-minsan ay makikita ang mga bangkay na namatay sa lamig. Ito ay mas malala kaysa sa kanyang inaakala. Nagsisi si Xiaoyang. Sana hindi na lang siya binigyan ng damit. May hiting naman ang na ito, hindi siya mag-ielo. Tila may naalala si Luyu. Inalis niya ang kanyang tingin at tumingin kay Xiaoyang na nasa upuan ng driver. Tagapagligtas. Hindi ko pa alam kung ano ang tawag sa'yo. Kilala lang niya ito, ngunit hindi pa siya nagtatanong ng pangalan ni Xiaoyang. Tawagin mo na lang akong Xiaoyang. Umuwi si Luyu, ngunit nahihiya siyang direktang tawagin ang pangalan ni Xiaoyang. Parang hindi ito magalang sa tagapagligtas. Tila naramdaman ni Xiaoyang ang hirap ni Luyu. Ate Lu, mas matanda ka yata sa akin. Maaari mo akong tawaging bunso para hindi gaanong formal. Nang marinig ito ni Luyu, ito ay maganda rin. Ako ay 35 na ngayon, malamang mas matanda ako sa'yo. Kaya tatawagin na lang kitang bunsok Xiao. Siyempre, pumayag si Xiaoyang. Ito ang pinakamahusay. Nagulat si Mu Wanqing. Ate Lu, hindi ka talaga mukhang matanda. Paano mo pinapanatili ang iyong balat? Kung hindi mo sasabihin, iisipin ko na 28 ka pa lang. Ngumiti si Luyu. Si Binibining Wanqing ay marunong talagang magsalita. Hindi tumigil si Xiaoyang sa daan. Diretso siyang nagmaneho pabalik sa villa. Ang buong villa ay tahimik pa rin. Walang gaanong ingay. Nagsimula ng umulan ng light snow sa langit. Alam ni Xiaoyang. Pagkatapos ng snow na ito, darating ang isa pang sakuna. Pagkatapos ng malakas na snow, ang temperatura ay tataas sa humigit kumulang 10 degrees Celsius sa ibaba ng zero, at ito ay magiging normal, madalas na may kasamang bagyo ng niebe. Ngunit ito ay hindi ang pinakanakamamatay. Ang pinakanakamamatay ay ang pagkabulok ng mga bangkay. Ang isang virus sa loob ng mga katawan ng mga patay ay mag-a-activate. Maaari nitong kontrolin ang mga nerbiyos ng mga patay na ginagawang zombie ang mga patay. Kahit anong atake mo dito, hindi ito matatakot. Upang ganap na patay nito, kailangan mo lamang direktang tamaan ang kanilang noo. May isang malakristal na bagay doon. Ito ay nag-imbak ng natitirang enerhiya ng oras bago mamatay ang tao. Kunin ito. Maaari itong magbigay ng enerhiya sa iyong sarili. Kung ang isang tao ay namatay dahil ang kanyang enerhiya ng oras ay naubos, hindi siya magiging zombie. Kung walang suporta ng kristal, ang virus ay hindi rin mabubuhay. Buntong hininga ni Xiaoyang. Kapag dumating ang sakunang ito ng zombie, ang sangkatauhan ay talagang magiging wala pang isa sa 10. Ipinarkada ang sasakyan sa loob ng bakuran. Bumaba si Xiaoyang at ang iba pa at pumasok sa villa. Nakita ni Luyu ang villa na ito na may maraming proteksyon at hindi makapaniwala. Ito ay inihanda ng maaga, hindi ba? Pagpasok sa villa, agad itong naging napakainit. Ang villa na ito ay may heating pa pala. Binuksan ni Mu Wanqing ang ilaw sa sala. Si Luyu ay muling napatanga. Hindi pa napuputol ang kuryente dito. Pupunta ako sa boiler para magdagdag ng uling. Wanqing, ihatid mo si Ate Lu upang maligo ng mainit. Si Luyu ay manhid na. Ang villa na ito kumpara sa restaurant na kanyang pinatakbo ay parang langit. May kuryente at heating, hindi pa banggitin ang mainit na tubig. Para kay Luyu na hindi nakaligo sa loob ng 10 araw. Ito ang pinakamasayang bagay. Ang dalawang taong ito ay napakasaya at walang ginagawa, may oras pa silang mag-alaga ng ibon. Ang ibon na ito ay napakapangit, itim at makintab. Inihatid si Luyu sa banyo. Binigyan siya ni Mu Wanqing ng pajama at iniwan sa pintuan ng banyo. Nagdagdag si Xiaoyang ng uling at umakyat sa itaas upang makita si Luyu na bagong ligo. Hindi maiwasan ni Xiaoyang na humanga. Ang babaeng ito na nasa hustong gulang ay may ibang kakaibang alindog. Si Luyu mismo ay isang mapangakit at mahalay na babae. Kasama ang masikip na pajama na ito, hindi maiwasang mag-isip ang isang tao. Nakita ni Luyu na si Xiaoyang ay nakatingin sa kanya. Ngumiti siya ng marahan at bukas palad na nagsabi, maganda ba ang suot ko, bunsok Xiao? Sa kanyang edad, marami na siyang pinagdaanan. Hindi siya mapapahiya sa tingin lamang ni Xiaoyang. Para kang babaeng nag-atubili, sabi ni Luyu. Lalo pang pinagpatuloy ni Xiaoyang ang panonood. Ang ganda, ang ganda. Ang babaeng hinog na talagang maganda. Na, Kuya Lu, gutom ka na ba? Kumain muna tayo. Pagkatapos manood ni Xiaoyang ng ilang sandali, naisip niyang sapat na yon kaya binago niya ang usapan. Sa pagbanggit ni Xiaoyang, kumalam ang tiyan ni Luyu. Napahiya si Luyu at mumiti. Gutom na talaga. Buti na lang hindi mo kinuha ang isang mesa ng pagkain noong panahong iyon.
Kung hindi, sa sinabing iyon. Biglang huminto si Luyo, parang may naisip siya. Nagtanong siya ng hindi maintindihan. Noong panahong iyon, humingi ka ng 1-0 mesa ng pagkain. Saan napunta ang 9 na mesa? Pati ang mga mesa ay nawala. Akala ko nakakita ako ng multo. Ngumiti si Xiaoyang at hindi nagsalita. Lumitaw ang isang mesa sa sala. Puno iyon ng pagkain. Namangha si Luyo sa nakita. Anong kakayahan ito? At ang mga pagkain nito, hindi ba ito ang mga specialty dish ng Zibao Restaurant? Pati ang lamesa ay galing sa kanyang restaurant. Nagulat si Luyo at nanlaki ang bibig. Hindi makapaniwalang tumingin kay Xiaoyang at sinabi, Xiao kapatid. Isa ka bang magician? Ngumiti si Xiaoyang at sumagot, pwede mo ring sabihin yon. Huminga ng malalim si Luyo, suminghot ng amoy ng pagkain, at hinawakan ang plato. Muling namangha at sinabi, Diyos ko, mainit pa ang pagkain. Hindi niya maintindihan kung paano ginawa ni Xiaoyang ang lahat ng ito. Halika na, Kuya Lu, maligayang pagdating sa amin. Simula ngayon, pamilya na tayo. Ang pagkain na ito ay para sa iyong pagdating. Inanyayahan ni Xiaoyang si Luyo na maupo. Naglabas ng ilang bote ng alak at pababain si Mu Wanqing mula sa itaas. Handa na silang kumain. Nagbuhos si Xiaoyang ng alak sa bawat isa. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabi, itong unang tagay ay para kay Kuya Lu. Simula ngayon, tayo ay magkakapamilya na. Agad na itinaas ni Luyo ang kanyang baso at sinabi, ako dapat ang unang mag-alay ng tagay sa inyo. Salamat sa pagtanggap sa akin. Paano ako makakaupo sa ganitong magandang sandali? Para sa... Ininom niya agad ang alak. Nang makita ni Xiaoyang ang pagiging magiliw ni Luyo, ininom din niya ito ng isang lagok. Hindi gaanong kaya ni Mu Wanqing ang alak, ngunit uminom din siya ng malaking lagok. Ibinaba niya ang baso. Si Mu Wanqing ay puno ng iniisip. Nagtanong si Xiaoyang nang may pag-aalala, anong problema mo? Parang wala ka sa sarili. Iniisip ko ang nangyari sa Haijiao Restaurant ngayon. Naaalala kong narinig ko ang boses ng taong iyon. May iba pa ba sa itaas? Nagkunot noo si Mu Wanqing. Kapag nabanggit ito, pumalakpak si Xiaoyang at sinabi, kung hindi mo sinabi, muntik ko nang makalimutan. Nagtanong si Luyo nang may pag-usisa. Ano ang nangyari? Ako na ang magsasabi. Noong panahong iyon, kami ng lalaking iyon ay dinala. At magtutungo sana sa itaas upang hanapin ka. Nang marinig namin ang tunog ng baso na nabasag, kami ay nag-ingat. Sa oras na iyon, tila narinig ni Wanqing ang iniisip ng taong iyon, alam na may tao pa sa itaas. At kontrolado ka pa, ngunit alam ko. Tila hindi nagsasalita ang taong iyon. Agad na nagpaliwanag si Xiaoyang, akala ko nagka-hallucination ako. Ngunit ang sitwasyon sa itaas ay eksaktong gaya ng narinig ko. Hindi ko talaga maintindihan. Umiling si Mu Wanqing. Nagulat din si Luyo. May espesyal kang kakayahan. Narinig ito ni Xiaoyang. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Tiyak na nagising ang kakayahan ni Mu Wanqing. Ang ganitong kakayahan ay hindi pa niya naririnig, kaya hindi pa siya sigurado. Kaya kailangan munang subukan. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nagising ang iyong kakayahan. Subukan natin. Nang marinig ito ni Mu Wanqing, lumiwanag ang kanyang mga mata at masayang sinabi. May kakayahan din ako. Paano subukan? Nag-isip si Xiaoyang at sinabi. Sa tingin ko, maaaring narinig mo ang iniisip ng taong iyon. Tumutok ka sa akin. Mag-iisip ako ng isang bagay. Pagkatapos, tingnan kung maririnig mo ito. Sige, sabi ni Mu Wanqing nang hindi makapaghintay. Nakita ni Xiaoyang ang punong mesa ng pagkain at paulit-ulit na iniisip sa kanyang isip, ang sarap ng luto ni Kuya Lu. Tumutok si Mu Wanqing kay Xiaoyang. Biglang dumating sa kanyang isipan ang boses ni Xiaoyang, ang sarap ng luto ni Kuya Lu. Muling nagulat si Mu Wanqing sa biglang lumitaw na boses sa kanyang isipan. Ang boses ay tunay na totoo. Alam niyang hindi nagsalita si Xiaoyang. Ang naisip mo noon ay, ang sarap ng luto ni Kuya Lu. Tama ba? Ipinakita ni Xiaoyang ang kanyang hinlalaki kay Mu Wanqing. Tama na tama. Binabati kita, Wanqing. Nagising din ang iyong kakayahan, at napaka-espesyal pa. Maraming kakayahan ang narinig at nakita ni Xiaoyang, ngunit karamihan ay panglabanan at pangmahika. Halimbawa, sa huling bahagi ng katapusan ng mundo. Maraming mga nakaligtas na may lakas ay natututo ng kasanayan sa espada at patalim. Ang mga ito ay kabilang sa panglabanan. Ang mga taong ito ay masyadong umaasa sa mga armas. Kahit na malakas ang kanilang kakayahan sa labanan, ang mga armas ay malaki rin ang bahagi. Samantalang ang mga may kakayahang maglabas ng kidlat at apoy. Ito ay kabilang sa uri ng mahika. At ang kakayahan ni Xiaoyang na kontrolin ang espasyo ay isa sa mga espesyal na uri. Ang ganitong uri ay napakabihira. At ang kay Mu Wanqing ay dapat na isa rin sa espesyal na uri. Ang lakas ng kakayahang ito ay ang marinig ang iniisip ng iba, kaya wala silang pribasya sa harap niya. Medyo nasasabik si Xiaoyang. Sa hindi sinasadya, natagpuan niya ang isang taong tulad ni Mu Wanqing. Talagang malaking swerte. Sa kanyang tulong, kapag nagtatag siya ng kanyang koponan sa hinaharap, makikilala na niya ang puso ng tao. Ano ba, kayo ba ay nagkakasundo para lokohin ako? Mayroon nga palang ganitong kakayahan. Hindi makapaniwala si Luyo. Wala siyang alam na may ganitong kapangyarihan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Pakinggan ni Wanqing ang iniisip mo, sabi ni Xiaoyang na nakangiti.
Hindi na napigilan ni Luyu ang kanyang kuryosidad, gusto na niyang subukan. Muling itinuon ni Mu Wanqing ang kanyang pansin kay Luyu. Sa isipan niya, narinig niya ang boses ni Luyu. Si Mu Wanqing ay namula ang mukha. Nagtaka si Xiaoyang. Ano ang narinig ni Mu Wanqing? Bakit siya nahiya? Ano kaya ang iniisip ni Ate Yu? Nang hindi nagsalita si Mu Wanqing, nainip si Luyu. Ano, Wanqing? Narinig mo ba ang iniisip ko? Sabihin mo para mapatunayan. Medyo nahihiyang sabi ni Mu Wanqing. Ate Yu, ang iniisip mo ay si Kuya Xiao ay talagang swerte sa pag-ibig. Nakuha niya ang napakagandang si Wanqing, tama ba? Napasigaw si Luyu. Sa tuwa, hinampas niya ang mesa at sinabi, talagang tama. Walang kahit isang salitang mali. Tumingin siya kay Xiaoyang at nagsabing, Kuya, yung ginawa mo kanina parang magic. Iyon din ba ay kakayahan? Naisip ni Xiaoyang na hindi na kailangang itago kay Luyu, kaya sinabi niya lahat ng detalye. Kung gaano karaming supply ang nasa loob ng espasyo, hindi isiniwalat ni Xiaoyang. Inilahad ni Xiaoyang ang kanyang karanasan bago ang muling pagkabuhay. Na sinabi niyang panaginip lamang at ikinuwento kay Luyu. Napatanga si Luyu at napasigaw ng paulit-ulit. Kung totoo nga ang sinasabi mo, medyo pinagsisisihan ko na nailigtas mo ako. Ang hirap mabuhay sa hinaharap. Hindi maiwasang mag-alala si Luyu sa hinaharap. Ngumiti si Xiaoyang, huwag kang mag-alala, Ate Yu. Tiyak na gagawin kong komportable kayo. Maniwala ka sa akin. Sa pagtingin sa matatag at tiwasay na mga mata ni Xiaoyang, hindi may paliwanag na nakaramdam si Luyu ng lubos na tiwala. Parang sa kanyang presensya, nagkaroon siya ng seguridad. Tulad ng mainit na villa at ang masarap na pagkain, hindi ito maibibigay ng ordinaryong tao. Itinaas ni Luyu ang kanyang baso kay Xiaoyang at sinabi, Ihaahon ko ito sa'yo, ate. Ate mula ngayon. Napatigil si Xiaoyang. Parang narinig niya na parang si ate ay magiging kanya na. Hindi alam kung sinadya ba ni Luyu. Itinaas din ni Xiaoyang ang kanyang baso. Sinabi niya na may malalim na kahulugan, Ate Yu, may isang bagay pa akong hihilingin sa iyo sa hinaharap. Inubos ni Xiaoyang ang kanyang inumin, ibinaba ang baso at sinabi, sabihin mo. Diretsahang sagot ni Luyu, ako at si Wanqing ay hindi marunong magluto. Sa hinaharap, ang pagluluto ay sayo na. Okay lang ba? Nang marinig ito ni Luyu, anong problema yon? Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabi, hindi ko masabi sa iba, pero ang pagluluto ay espesyalidad ko. Ang buhay ko ay nailigtas mo. Ito ay dapat kong gawin. Ipinapangako ko sa inyo. Tiyak na papakainin ko kayo ng maayos. Kailangan mong tiyakin na may sapat na sangkap, hehe. Nasiyahan si Xiaoyang. Ginaya rin niya si Luyu at tinapik ang kanyang dibdib. Ate Yu, huwag kang mag-alala, sapat ang mga sangkap. Lalong lumalakas ang niebe, naging mga balahibo ng gansa na ang laki. Tapos na ang kainan sa villa. Si Mu Wanqing, dahil gumamit ng kakayahan ng ilang beses, medyo napagod ang isip, umakyat na sa itaas para magpahinga. Sa ngayon, napakaliit ng kanyang time energy, mahina pa ang kanyang katawan, hindi kaya ang pagkaubos ng isip mula sa kakayahan. Sa hinaharap kapag marami na ang time energy, magiging maayos na. Ang time energy ay parang level sa laro. Maihahambing ba ang level 1 sa level 100? Siyempre hindi. Kaya ang susunod na hakbang, maghahanda si Xiaoyang na kumuha ng maraming time energy. Malapit nang sumabog ang zombie virus, di ba darating ang pagkakataon? Pinili ni Luyu na matulog sa isang silid sa unang palapag. Gusto sana ni Xiaoyang na sa ikatlong palapag siya matulog sa dating kwarto ni Mu Wanqing, ngunit tumanggi si Luyu dahil mas madali siyang magluto sa umaga. Hindi na pinilit ni Xiaoyang. Inihanda niya ang mga bagong kumot at unan para sa kanya at pinuno ang refrigerator ng iba't ibang sangkap. Bago umakyat, si Luyu sa kanyang silid, pabalik-balik na hindi makatulog. Napakaraming nangyari ngayong araw. Biglang nakarating sa ganitong komportableng tirahan, sa halip ay nagkaroon siya ng insomnia. Marahil dahil sa kanyang karanasan, nakapatay pa siya, marahil dahil sa mga eksena ng katapusan ng mundo na ikinuwento ni Xiaoyang. Hindi talaga makatulog. Dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa sala, nakatitig sa malakas na nyebe sa labas ng bintana. Mula sa itaas, may narinig na mga hindi mailarawang tunog. Nagulat si Luyu pagkatapos ay ngumiti ang kanyang bibig. Isang kaakit-akit na ngiti ang pumutok. Ang mga kabataan ay talagang malakas, pagod na buong araw hindi pa alam magpahinga. Ganoon ang iniisip niya. Nalito si Luyu, ganito pala kagaling si Kuya Xiao. Naramdaman niyang nauuhaw siya sa pakikinig pero hindi niya napigilan ang sarili. Makalipas ang 1.5 oras. Tumahimik na ang itaas na palapag habang si Luyu sa baba ay namumula na. Sa isip niya, si Luyu ay nagkaroon na ng ilang relasyon dati at isang beses na rin nabigo sa kasal. Marami na siyang nakitang lalaki. Ngunit si Xiaoyang na ganito katagal, ito ang una niyang naranasan. Inilaan niya ang kanyang oras sa trabaho. At hindi na naranasan ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Nang marinig ang inday sa itaas, parang ginising nito ang nakatagong pagnanasa sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng pisikal na reaksyon, at hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang isipan ang gwapong mukha ni Xiaoyang. Naramdaman niya ang paghanga. Ano ba ang iniisip ko? Paano ito magiging patas kay Wanqing? Mabilis na pinigilan ni Luyu ang kanyang lumalawak na pagnanasa.
Pinakalma ang kanyang mabilis na paghinga at nagmamadaling pumunta sa kanyang silid. Hindi sinasadya. Sa pagdaan sa hagdan, eksaktong nakasalubong niya si Xiao Yang na nakababa ang pang-itaas, papunta sa boiler para magdagdag ng karbon. Nagulat si Xiao Yang nang makita si Luyo. Bakit ka nakatayo dito sa dilim na walang ilaw? Bakit hindi ka natutulog? Nagulat si Luyo, mabilis na nagpaliwanag. Pupunta ako sa banyo. Matapos patayin ni Xiao Yang ang dalawang zombie kasama ang dalawang babae, nagpahinga sila ng kalahating oras para masanay ang mga babae. Sa palagay ni Xiao Yang, sapat na ang oras. Sinimulan niyang dalhin sina Mu Wanqing at Luyo upang linisin ang susunod na villa. Ang pintuan ng villa na ito ay sarado pa rin. Mabilis na binuksan ito ni Xiao Yang at pumasok. Natagpuan nila ang 5 zombie sa loob. 2 matanda, 3 bata. Walang sugat ang mga zombie. Tila namatay na sila bago sumiklab ang virus. Ito ay dapat na isang masayang pamilya, ngunit lahat sila ay nahulog na rin. Pinatay ni Xiao Yang ang 4, iniwan ang isang maliit para sanayin si Mu Wanqing. Naglakas loob si Mu Wanqing. Ginaya ang kilos ni Xiao Yang, itinutok ang kutsilyo sa ulo ng zombie, ngunit tumama sa leg. Tumalsik ang dugo sa kanyang mukha, natakot si Mu Wanqing at nahulog ang tang na kutsilyo, mabilis na umatras. Kunin mo, sa anumang oras, kailangan mong maging kalmado. Kung hindi mo natamaan sa isang saksak, maaari kang sumaksak muli. Ngunit huwag mong ihulog ang kutsilyo. Kung ikaw ay mag-isa sa harap ng zombie, malamang nangatnatin ka na ngayon. Mahigpit na sinaway ni Xiao Yang. Napaluha si Mu Wanqing, napilitang kunin ang kutsilyo sa lupa. Muli niyang itinaas ang kutsilyo, itinutok sa gitna ng noo ng zombie, at buong tapang na isinaksak. Narinig ang pagbasag ng bungo, bumagsak ang zombie at hindi na gumalaw. Tiningnan ni Mu Wanqing ang kanyang nagawa, nagulat. Para sa kanya, ito ay isang tunay na hakbang. Sa pagkakataong ito, kunin mo ang kristal sa noo. Hindi nag-atubili si Luyo, direktang lumapit at kinuha ang lahat ng kristal. Bagaman nandidiri siya. Gayunpaman, mahusay na niya itong nagawa. Hindi tumigil si Xiao Yang, direktang dinala ang mga babae sa susunod na villa. Ganito ang ginawa nila. Pagsapit ng tanghali, nalinis na nila ang 1-0 villa. Lahat ng magagamit na mga gamit sa loob ng mga villa, inipon ni Xiao Yang sa kanyang espasyo. Sa panahong ito, sadyang nag-iwan si Xiao Yang ng 2 maliit na zombie upang patayin ni Mu Wanqing at Luyo ng mag-isa. At hindi na siya nakialam, tanging nanood lang. Ito ay isang malaking hamon para sa kanila. Sa pagkakataong iyon, sa kabuluhan, hindi natamaan ni Luyo ang zombie sa isang saksak, naputol lang ang isang braso. Ngunit hindi nito napigilan ang zombie na patuloy na sumunggab sa kanya. Mabuti na lang, hindi masyadong malakas ang maliit na zombie. Sa ikalawang saksak ni Luyo, naputol ang ulo nito. Samantalang ang pagganap ni Mu Wanqing ay nagulat kay Xiao Yang. Nang sumalakay ang zombie sa kanya, isang saksak diretsyo sa gitna ng noo. Mabilis at malinis na pinatay ito. Sa 1-0 villa, may kabuang 50 zombie ang napatay. Naramdaman ni Xiao Yang na naabot na ang layunin ng araw. Kung magpapatuloy pa, natatakot siyang hindi na makayanan ni Mu Wanqing at Luyo. Kaya umuwi na sila. Pagbalik sa villa, agad na hinubad ni Mu Wanqing at Luyo ang kanilang damit at pumunta sa banyo para maghilamos. Si Xiao Yang naman ay hinugasan ang lahat ng kristal. Pagkatapos maligo ng 2 babae, ginawa niya ang pamamahagi. Si Mu Wanqing ay nakatanggap ng 20 araw na enerhiya ng oras noong nakaraan, ngayon ay may natitira pang 1 taon at ilang araw. Si Luyo naman ay patuloy na gumagamit. May 350 araw lamang, wala pang 1 taon. Si Xiao Yang ay may 15 taon. Halos 16 na taon na enerhiya, pinakamarami sa 3. Wanqing, 1-0. Ibinahagi ni Xiao Yang ang mga kristal. Nang makita ni Luyo na marami ang nakuha niya, agad na tumanggi. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Lahat ng ito ay gawa mo, Kuya Xiao. Ako ay pabigat lamang. Mas mabuting itago mo ito. Sa pagpatay ng zombie, kailangan ka pa rin naming umasa. Itinulak din ni Mu Wanqing ang kristal pabalik. Umiling si Xiao Yang, isiniksik ang kristal sa kanilang mga kamay at sinabi, "Tandaan, mula ngayon wala na tayong pagkakaiba. Itaas niyo ang inyong enerhiya ng oras sa 1-0 taon pataas para mas madali kayong pumatay ng zombie. At hindi na kayo magiging pabigat sa akin." Nang makita niyang magtututol muli ang dalawa, agad na kumaway si Xiao Yang. "Wala na kayong sasabihin. Gawin niyo ang sinasabi ko. Ituturo ko sa inyo kung paano sumipsip ng kristal." Kumuha si Xiao Yang ng isang kristal, itinuro ang numero dito at sinabi, "Nakikita ninyo? Ito ang natitirang enerhiya ng oras na ipinapakita. Ang pinagkaiba nito sa oras na nasa ating braso ay ang oras sa kristal ay nakatigil." Inilabas niya ang kanyang kaliwang braso at pinagkumpara sa dalawa. Kung gusto mong makuha ang oras sa loob ng kristal, maging iyo ang lahat ng enerhiya, dapat mo munang tandaan ang oras sa kristal na ito. Halimbawa, ito. Ang nakalagay ay 0 taon 364 araw 19 oras 30 minuto 20 segundo. Isa-isip ang oras na ito. Gamit ang kaliwang kamay, hawakan ng mahigpit ang kristal, pagkatapos gamitin ang isip upang kunin ang enerhiya ng oras. Nagpakita si Xiao Yang.
Binuksan niya ang kanyang kamay, ang oras ng kristal ay naging 0, lahat ng enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan. Ngunit tandaan, dapat tama ang oras. Kung sobra ang naalala mo, mabibigo ang paglipat dahil sa kakulangan ng enerhiya. Kung kulang naman, kailangan mong ilipat muli ang natira. Naiintindihan ba? Namanghasi na Mu Wanqing at Luyu, sabay na tumango. Subukan ninyong sumipsip ng lahat ng kristal. Pagkasabi ni Xiaoyang, sinipsip niya ang natitirang 30 kristal isa-isa. Ang kanyang oras-enerhiya ay nagpapakita ng mahigit 45 taon. Nagunat siya, kapansin-pansing mas malakas ang kanyang katawan kaysa dati. Ang pagtaas ng pangangatawan na ito ay komprehensibo. Ang katawan at diwa ay lalakas, ngunit hindi tataas ang yi. Ang mga bobo ay mananatiling bobo. Sina Mu Wanqing at Luyu ay unang pagsubok pa lang, kaya mabagal ang progreso. Matapos ang 5 minuto, natapos nilang sipsipin ang tig negatibo 1-0 kristal. Kapansin-pansin ang pagbabago sa kanilang pangangatawan. Mula 1 hanggang 1-0 ay isang malaking pag-unlad. Tumayo si Luyu at nag-inat. Ikinaway niya ang braso, ang galing ng bagay na ito. Pakiramdam ko kayang buhatin ng isang kamay ang isang 20 gin na kaldero. Ngumiti si Xiaoyang, ang tagapagluto, kahit 3 salita, hindi makalayo sa propesyon. Tumayo rin si Mu Wanqing at masayang sinabi. Pakiramdam ko mas magaan ang buo kong katawan, mas masigla. Kaya kong kumain ng 3 mangkok ng kanin. Gawin natin marami ngayon, nakangiting sabi ni Luyu. Nakita niyo ba ang mga kristal na naubos na ang enerhiya? Ito ay pwedeng gamitin muli, parang memory card. Maaari mo ring ilipat muli ang oras-enerhiya dito. Kung magta-trade ka ng oras-enerhiya sa iba at ayaw mong makipagkamay, ito ang pwedeng pamalit. Tinuro ni Xiaoyang ang tambak ng ginamit na kristal sa mesa. Oh, naiintindihan, sabay na sabi ng dalawa. Ate Lu, magluto ka. Pagkakain, magpahinga tayo at balik-aralin ang mga karanasan sa laban ngayon. Ate Lu, subukan mo bukas gamitin ang iyong kidlat na kapangyarihan upang atakihin ang mga zombie. Iyon ang iyong sandata. Sige, Kuya Xiao, masiglang tumakbo si Luyu patungo sa kusina. Nang umalis si Luyu, may luha sa mata, nahihiyang tumingin si Mu Wanqing kay Xiaoyang, Xiaoyang J. Ang galing ko ba ngayon ay hindi maganda? Tanga ba talaga ako? Nalambot ang puso ni Xiaoyang. Mahigpit niya itong niyakap, hinahaplos ang kanyang buhok, maganda ang ginawa mo. Ako yung nagmamadali pero para sa ikabubuti mo yon. Inilibing ni Mu Wanqing ang kanyang ulo sa dibdib ni Xiaoyang. Mahinang sabi. Biglang may naalala si Xiaoyang, yumuko at bumulong sa tainga ni Mu Wanqing. Hindi ba sinabi mong mas masigla ka dahil sa enerhiya? E di subukan ko mamayang gabi, okay? Namula si Mu Wanqing dahil sa bulong. Hinampas niya ang dibdib nito, puro ka nalang panunukso. Tumawa si Xiaoyang. Gusto kitang tuksuhin. Habang naglalandian sila, natapos magluto si Luyu. Pagkatapos kumain ng 3, hindi pa madilim, maagang pumasok sa kama sina Xiaoyang at Mu Wanqing. Si Luyu sa baba ay muling nakaranas ng mahirap na pandinig na piging. Kinaumagahan, maagang gumising ang 3. Pagkatapos ng almusal, handa na. Sinilip ni Luyu sina Xiaoyang at Mu Wanqing. Napansin niyang maganda ang kutis at masigla ang dalawa. Napabuntong hininga siya. Buti pa ang kabataan. Ang paglilinis na ito, sunod-sunod na mga villa na kung saan tumigil sila noong huli. Kumpara kahapon, mas mabilis ngayon. Malaki ang improvement ng pangangatawan ni Luyu at Mu Wanqing. Pareho na silang lampas sa mental na hadlang, lumalakas ang kanilang pagtitiis. Hanggang sa mas naging magkakasundo ang 3. Hindi problema ang sabay-sabay na 3 zombie. Ginamit din ni Luyu ang pagkakataon para gamitin ang kidlat na kapangyarihan. Kahit mababa ang antas, hindi kayang patayin ang zombie sa isang atake, ngunit pinapanginig ito. O itumba at madaling tapusin. Ang bahaging tinamaan. Laging nagiging sunog at paminsan-minsan may amoy ng karne. Amuyin niyo eh. Parang lasa ng inihaw na karne, biro ni Xiaoyang. Huwag kang ganyan, nakakadiri. Sinita siya ni Mu Wanqing. Sunod-sunod na nilinis hanggang sa ika-negatibo, 48 na villa. Sila ay tumigil. Tantiya, nakapatay sila ng mga 300 zombie ngayon. Maganda na ang nakuha. 2 pang villa at uwi na. Maghihiwalay tayo. Kayo dalawa, linisin ang isang villa. Pagkasabi ni Xiaoyang, naglakad siya patungo sa mas malayong villa. Wala nang magawa sina Mu Wanqing at Luyu, pumasok sa malapit na villa. Pagpasok pa lang sa pinto, nakasalubong nila ang isang teddy dog. Dati itong cute, ngunit ngayon nakakatakot tingnan. Puno ng sugat ang kanyang katawan, pati ang ibabang labi ay punit, at kita ang nakakatakot na mga ngipin. Hindi na kailangang sabihin, naging zombie na rin itong asong Teddy. Nang dumikit ito sa kanilang dalawa, umungol ito ng mahina, binuka ang nabulok nitong bibig at handa ng sumugod. Hindi nagdalawang isip si Luyu. Iba ang aso sa tao, mabilis kumilos ang aso, gayon din ang zombie na aso. Inilagay niya si Mu Wanqing sa likuran, at sa isang saksak ay tinusok ang sumugod na Teddy zombie na parang isang tuhog. Dahil hindi ito nakapatay agad. Nagpatuloy ang Teddy zombie sa pag-ungol na parang noong buhay pa ito, malakas at nakakabingi ang tunog. Patuloy ang mga hiyaw. Isinumpa ni Mu Wanqing ang asong ito, at mabilis na itinaas ang kanyang tang na espada.
Isinaksak ito sa gitna ng noo ng aso. Sa wakas ay tumigil na ang Teddy. Ngunit dahil masyadong malakas ang ingay kanina, naakit na nito ang atensyon ng mga kalapit na zombie. Si Xiaoyang na narinig ang ingay ay dumating. Narinig niya ang maraming mabilis na mga yapak na papalapit sa lugar. Naramdaman ni Xiaoyang na hindi maganda ang sitwasyon at sumigaw kay Mu Wanqing at Luyu. Ngunit huli na ang lahat, sa harap nila, isang grupo ng mga aso ang tumatakbo papunta sa kanila at sa likod ay hinarang ng isa pang grupo ng mga aso. Napasigaw si Xiaoyang ng "Chihuahua." Sasabi ko, marami na tayong naalis na villa pero wala akong nakitang zombie na alagang aso. Pumupunta pala silang lahat ng magkakasama. Tingnan ang magkabilang grupo ng aso, Golden Retriever, Teddy, Labrador, Border Collie, Alaskan Malamute, Akita at isang maliit na Pekingese. Talagang isang zombie dog total mobilization. Ang ilan ay may natanggal na mata, ang iba ay may butas na ilong, ang iba ay may natuklap na balat. Nakita ang laman sa loob, ang iba ay may bituka na nakabitin sa lupa. Tunay na nakakapangilabot. Ngunit walang oras si Xiaoyang upang maawa sa kanila. Kung sabay-sabay na atake ang napakaraming zombie aso, may iwan sina Mu Wanqing at Luyu dito. Ang dalawang grupo ng zombie aso, na parang nakita ang kanilang amo, ay sabay-sabay na sumugod kay Xiaoyang at sa dalawang nasa villa. Isara ang pinto. Mabilis na sumigaw si Xiaoyang kina Mu Wanqing at Luyu. Ngunit isang pinto ng villa na ito ay sira na, kaya si Luyu ay nakaharang sa pintuan upang pigilan ang mga sumusugod na zombie aso. Mabilis siyang kumuha ng Riot Shield mula sa kanyang espasyo upang harangin ang sumusugod na zombie aso, pagkatapos ay hinanap ang pagkakataon at isang saksak ay direktang pinutol ang kalahating ulo ng Border Collie sa unahan. Ang Riot Shield ay walang tigil na nabangga habang si Xiaoyang ay naghintay ng pagkakataon. At sunod-sunod na pumutol ng zombie aso. Nakita ni Xiaoyang ang isang German Shepherd na tumalon sa ibabaw ng ulo ni Luyu. At pumasok sa villa, biglang nagulat sina Mu Wanqing at Luyu. Gamitan mo ng kidlat. Nagmamadaling sumigaw si Xiaoyang. Natauhan si Luyu at nakita ang German Shepherd na gumulong sa sahig. Tumayo at handa ng sumugod. Mabilis siyang nagpakawala ng isang kidlat, direktang tumama sa ulo ng German Shepherd. Nabumagsak ito sa lupa. Mabilis na nilapitan ni Mu Wanqing at dinagdagan ng isang saksak. Ang tunog ng kidlat ay tila mas nagpasigla sa mga zombie aso sa labas ng pinto, mas galit na galit silang sumugod sa loob. Mabilis na umatras si Luyu at gumamit muli ng kidlat upang tamaan ang isang zombie aso na sumusubok na pumasok. Naramdaman niyang halos manghina na siya. Hindi ko na kaya, kapatid. Wala na akong lakas, mahinang sigaw ni Luyu. Sa simula pa lang, ilang beses lang siya makapagpakawala ng kidlat. At ang 2 beses ay limitasyon na niya. Inabot ni Xiaoyang ang kanyang espada at tinusok ang noo ng isang corgi. Ate Yu, umatras ka muna. Wanqing, pumalit ka. Darating na ako. Hindi nagdalawang isip si Mu Wanqing at sumulong, pinutol ang ulo ng isang husky na kakaungos lang. Sumunod, isang Golden Retriever at Labrador ang tumalon sa villa kung nasaan si Mu Wanqing. Kahit si Xiaoyang ay nataranta. Wala nang lakas si Luyu at mag-isa lang si Mu Wanqing. Samantala, siya ay napapaligiran ng mga zombie aso. At hindi makalayas. Iwinasiwas ni Xiaoyang ang kanyang malaking espada, sabay na pinatay ang 2 zombie aso sa harap. Pagkatapos ay walang pag-aatubiling sumugod patungo sa villa. Sa kritikal na sandaling ito, may narinig na masayang tunog ng instrumento. Ang dating nagngangalit at handang umatake na grupo ng aso ay biglang parang naakit. At sabay-sabay na lumiko patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Natigilan si Xiaoyang. At tumingin, ang tunog ay mula sa bintana ng ikalawang palapag ng isang kalapit na villa. Nakatayo doon ang isang babaeng tumutugtog ng plauta. Ang unang reaksyon ni Xiaoyang ay isa itong nakaligtas. Bakit ang mga zombie aso, nang marinig ang kanyang tugtog, ay tumakbo sa kanyang direksyon? Hindi alam ni Xiaoyang. Inalis ng babae ang plauta sa kanyang bibig at sinabi kina Luyu at Mu Wanqing, maaari ko lamang silang lituhin sandali. Narinig ito ni Xiaoyang at nalaman na ang babaeng ito ang tumulong sa kanila sa kritikal na sandali. Nagbow si Xiaoyang sa babae. At agad na hinila sina Mu Wanqing at Luyu patungo sa kanilang villa. Nang makita ng babaeng tumutugtog na ligtas silang nakatakas. Tinapik niya ang kanyang dibdib, huminga ng maluwag at agad na isinara ang bintana. Bumalik sa kanyang higaan. Umurong si Xiaoyang sa kanilang villa. Sobrang mapanganib ang araw na ito. Muntik nang mamatay ang kanyang personal na kusinero na si Luyu. Kung hindi dahil sa tulong ng babaeng tumutugtog, hindi maisip ang mangyayari. Tila hindi dapat maging pabaya sa hinaharap, kailangan dagdagan ang depensa, at lalo pang pabilisin ang pagpapalakas ng kakayahan. Sa pag-alala sa anyo ng babaeng tumutugtog, hindi maiwasang magtanong si Xiaoyang. Ano kaya ang kapangyarihan ng babaeng iyon? Nakakapagdala pala ng mga zombie, siguradong nagising ang espesyal na kakayahan ng babaeng ito. Bukas dapat pumunta sa villa ng babaeng iyon upang alamin. Kung maaari, gusto ni Xiaoyang na isama ang babaeng iyon, mahalaga sa kanya ang kakayahan nito. Pagkatapos maligo ng 3, dahil mahina pa ang katawan ni Luyu, hindi siya pinagluto ni Xiaoyang.
Kumuha siya ng maraming instant na pagkain mula sa kanyang espasyo, tulad ng self-heating na hotpot, spicy strips, at iba pa. Inilatag niya lahat sa mesa, at kumuha ng alak para ibuhos sa bawat isa. Uminom sila ng kaunting alak para pakalmahin ang nerbiyos. Habang umiinom ng alak, kinuha niya ang mga kristal na nakuha ngayon. Binilang sila ni Xiaoyang. Hindi sobra, hindi kulang. Pagkatapos kumain, agad na sumipsip. Si Xiaoyang ay nagbigay ng mga hinati na kristal sa dalawa at sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi sina Mu Wanqing at Luyu. Alam nila na si Xiaoyang ay may sariling desisyon. Kaya sundin na lang ang plano. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ng oras ng tatlo ay lalampas sa 20 taon. Ang kanilang lakas ay tataas pa. Kapag makatagpo muli ang mga asong zombie, mas madali na silang patayin. Kailangan pa ring iwasan ang sabay-sabay na atake. Medyo nagsisi si Xiaoyang. Sana ay sinipsip niya agad ang mga kristal pagkuha. Kung gayon, hindi sila magkaganyan kahiyahiya. Dapat malaman. Sa ngayon, halos wala pa ang may 100 taon na enerhiya ng oras. Dahil maraming tao ang hindi pa nagkakapalitan ng impormasyon. Hindi rin nila alam kung paano ilipat ang oras. Kahit pumatay sila ng mga zombie at nakatagpo ng mga kristal. Hindi rin nila alam gamitin. Naalala ni Xiaoyang sa kanyang nakaraang buhay pagkatapos ng 1 buwan. Saka lamang niya nalaman mula sa iba ang gamit at paraan ng enerhiya ng oras. Kung paano natuklasan ng unang tao, hindi alam. Dapat niyang pahalagahan ang kasalukuyang pagkakataon. Ito ang agwat ng impormasyon. Kailangan niyang gamitin ito ng mabuti. Mag-ani ng 1 alon. Pagkatapos kumain, bawat isa sa tatlo ay sumipsip ng lahat ng kristal. Nang lumampas ang enerhiya ng oras sa 100 taon, nanginginig ang katawan ng tatlo. Naramdaman nila ang malaking pagbabago sa loob. Parang walang katapusang lakas ang katawan. Naging mas makinis ang balat, mas matalas ang pandinig at paningin. Ang oras ni Xiaoyang ay umabot sa mahigit 325 taon, si Mu Wanqing ay 20 taon, si Luyu ay 20 taon din. Ngayon, maaga tayong magpahinga. Bukas ng umaga, bibisita tayo sa villa ng babaeng tumutugtog ng plauta. Ngayon ay tumulong siya sa atin. Kailangan din nating magpasalamat. Kung payag siya, mainam kung sumama siya sa atin. Ipinahayag ni Xiaoyang ang kanyang ideya sa dalawa. Tumango sina Mu Wanqing at Luyu bilang pagsangayon. Tahimik. Kinabukasan ng umaga, masigla ang tatlo. Nagprito si Luyu ng 3 hita ng manok. Nagluto ng 1 kaldero ng sabaw ng sea cucumber. Kumain sila ng masarap na almusal, pagkatapos ay nagsuot ng kumpletong sandata. Lumabas at nagtungo sa villa ng babaeng tumutugtog ng plauta. Sa pagdaan sa villa kung saan sila nakipaglaban kahapon, si Xiaoyang ay kumuha sa noo ng mga napatay na asong zombie. Inalis ang mga kristal doon. Iba ang kristal ng hayop sa tao, ito ay hugis bilog. Itim ang kabuuan, tinawag ito ni Xiaoyang na kristal. Ang kristal na ito ay hindi nakapagpapalit ng enerhiya ng panahon. Gayunpaman, ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng tao. Ang kristal ay may antas, karaniwang 9 na antas. Ang pagkakaiba ng mataas at mababang antas ay nakasalalay sa gintong bituin sa kristal. 1 bituin ay antas 1, 2 bituin ay antas 2. Ganito ang pagkakasunod-sunod. Karaniwan, ang mga ordinaryong hayop na zombie ay walang bituin maliban sa mga mutant. Saka magkakaroon ng bituin. Halimbawa, sa nakaraang buhay, hindi inaasahang nakuha ni Xiaoyang ang 6 na bituin na kristal. Kaya't ang kanyang space ability ay umangat hanggang antas 5 na ganap, kulang na lang ng kaunti para umabot sa antas 6. Ang kristal sa loob ng hayop ay maaaring kainin. Diretso na lang lunukin, hindi tulad ng kristal ng tao na mas mahirap. 10 1 bituin na kristal ay sapat na. Para itaas ang kakayahan mula antas 1 hanggang antas 2. 10 2 bituin na kristal ay maaaring itaas ang kakayahan sa antas 3. 100 1 bituin na kristal ay maaari rin. Para itaas ang kakayahan mula antas 2 hanggang antas 3. Ngayon, ang space ability ni Xiaoyang ay nasa antas 5 na, 99.9% na ang progreso. Kulang na lang ng 1 hakbang. Tinatayang ang 4 na bituin na kristal ay makakapagpataas sa kanya sa antas 6, ngunit ang 4 na bituin na kristal ay siguradong magmumula sa 4 na bituin na mutant. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyang, tiyak na hindi niya ito kayang talunin. Kailangan ng hindi bababa sa 1,000 taon na enerhiya ng panahon para magkaroon ng kakayahang lumaban sa 4 na bituin na mutant. Tiningnan ni Xiaoyang ang kristal sa kanyang kamay. Ito ay maaaring ibigay kay Little Cole para kainin. Para sa mga hayop, ito ay mainam na pagkain upang palakasin ang katawan at kakayahan. Isinara ni Xiaoyang ang kristal at dinala sina Mu Wanqing at Luyu sa villa kung saan naroon ang babaeng tumutugtog ng plauta. Ang pinto ng villa ay bukas. Ang niebe sa harap ay magulo, maraming bakas ng mga paa ng aso. Mukhang gawa ito ng grupo ng mga zombie dog kahapon. Tahimik na pumasok sina Xiaoyang, Mu Wanqing at Luyu sa bakuran. Matapos tiyaking ligtas, pumasok sila sa villa. Sa villa, walang zombie sa unang palapag at sa 2 underground floor. Diretso pumunta si Xiaoyang sa 2 palapag.
Naalala niya na kahapon, ang babaeng tumutugtog ng plauta ay nasa ikalawang palapag. Sa ikalawang palapag, isang kwarto lamang ang sarado. Sa labas ng pinto, may isang zombie na golden retriever. At isang nasa katanghaliang zombie na naglalakad-lakad. Walang atubili si Xiao Yang na lumapit at pinatay sila. Mabilis na kinuha ni Luyu ang kristal at ang butil. Matapos tiyaking walang zombie, kumatok si Xiao Yang sa pinto. Nagtanong si Xiao Yang ng maingat. Mula sa loob, narinig ang isang babaeng boses na puno ng pag-ingat, parang siya ang babae kahapon. Kami ang mga taong inatake ng zombie dog kahapon. Ngayon, espesyal kaming pumunta para magpasalamat sa iyo, taos-pusong sabi ni Xiao Yang. Sandaling natunghayan, bumungad ang pinto ng kaunti at isang babaeng may gusot na buhok ang sumilip. Nang makita niyang may dalawang babae pangkasunod si Xiao Yang, sa kanya lubusang binuksan ang pinto. Tinitigan ni Xiao Yang ng mabuti ang babaeng nasa harapan. Nakabalot siya sa isang kumot, may hawak na plauta sa kaliwang kamay, at bagamat pagod ang mukha. Isang tingin pa lang ay halatang halata na siya ay isang napakagandang babaeng may karisma. Nang makita ng babaeng tumutugtog ng plauta si Mu Wanqing, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at tuwang-tuwang nagsalita. Si Mu Wanqing ay natigilan sa pagkakatawag at pinagmasdan siya ng mabuti. At biglang masayang nagsalita.